Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1601-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Masidhing tiwala sa sarili. Habang nakatingin sa durog na pusong si Serena, hindi rin alam ni Ate Kes ang sasabihin. Bumantong hininga siya ng bahagya at sinabing, ito ang landas na pinili niya, walang makakapagpabago nito. Hay nako, bago umalis, ipinagkatiwala niya sa akin ang pag-aalaga sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaunting pagsisikap lang ang magagawa natin. Pagpasok sa Spatial Inheritance, hindi na pinapasok ni Mateo si Megan sa loob. Tutal, ang paglalakbay sa pagkakataong ito ay lubhang mapanganib. Kung siya ay nakulong sa loob ng magulong espasyo, gaano man karami ang Divine Essence Stones ni Mateo, hindi nito kayang suportahan ang kinakailangang gastusin. Kung walang Divine Essence Stones na magbibigay ng spiritual energy, ang Purple Extreme Hall ay isa lamang metal na bukol. Sa pagkakataong ito, biglang pumasok si Adrian at yumuko kay Ate Kes, Guro, nagpaalam na ang punong elder sa panig na iyon na papadalan ka at dadalo sa pulong ng mga elder. Sumimangot si Ate Kes at sinabing may malamig na sanggol, ang bilis naman. Hindi man lang siya makapaghintay kahit isang sandali. Seryoso rin ang ekspresyon ni Adrian habang sinasabi, Guro, kahit hindi nagtagal ang panahon na nakilala namin si Elder Crosswell, napakalaki ng kanyang biyaya sa aming lahi. Kami. Sumanghel si Ate Kes ng malamig at sinabing, ikaw na walang hiya, maaari kayang sa puso mo, ang iyong Panginoon ay ang uri ng tao na gumaganti ng kabaitan ng may kawalang utang na loob. Medyo nahihiya si Adrian habang nakangiti. Dahan-dahang tumayo si Ate Kes at pumunta sa Elders Hall. Sumulyap si Roscoe kay Ate Kes at sinabing may mapanglo na tingin, kahit na ang matandang ito ay minsang nagkaroon ng hindi magandang sama ng loob kay Elder Crosswell, pinanatili ko pa rin ang kanyang lakas ng may malaking respeto. Sa simula, si Elder Crosswell ang magiging haligi ng lipunan ng ating Heavenly Eagle Imperial City, ngunit siya ay namatay sa loob ng Spatial Inheritance. Ang matandang ito ay lubos na nalulungkot. Tila lumuluha ng buwaya si Roscoe. Natural lamang na hindi iisipin ng mga naruroon na ang pagkakaroon ng pulong ng mga nakatatanda ay para lamang magdalamhati para kay Mateo. Tunay nga, lumungkot ang kanyang mukha at sinabi kay Ate Kes, pangalawang elder, ang bagay na ito, mayroon kang hindi maiiwasang responsibilidad. Ang iyong personal na relasyon kay Elder Crosswell ang itinuturing na pinakamahusay. Malinaw mong alam na ang Spatial Inheritance ay lubhang mapanganib. Bakit hindi mo siya pinigilan? Sa totoo lang, labis ding kinundina ni Ate Kes ang kanyang sarili sa kanyang puso. Bumantong hininga siya at tumango, tama ang sinabi ni Head Elder. Sa bagay na ito, may responsibilidad talaga ako. Kung naging mas matatag lang sana ang ugali ko noon, baka hindi na pumasok si Elder Crosswell. Malamig na sumangot si Roscoe at sinabing, ano ang silbi ng pagsasabi nito ngayon? Dahil wala ka ng tutol dito, iminumungkahi kung isuko mo ang 10 taon ng lahat ng natatamasa mong kayamanan, mayroon ka bang tutol? Nanginig ang mga kalamnan sa mukha ni Ate Kes, ngunit wala siyang sinabi at diretsyong umalis. Tumingin si Head Elder sa likod ni Ate Kes, ang gilid ng kanyang bibig ay nagpapakita ng isang mayabang na ngiti. Sa araw na ito, nagdala si Dax ng isang grupo ng mga tao at pumunta sa Crosswell Manor. Pumunta siya ngayon para habulin silang lahat palabas si Megan. Patay na si Mateo. Kaya't sabik na si Head Elder na burahin ang lahat ng nararamdaman ni Mateo. Steward Long, nagkita tayong muli, tumingin si Dax kay Zoran at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Malamig na sumangot si Zoran at sinabing, mukhang kontento ka na sa sarili mo, no? Ngumiti si Dax nang walang pakialam at sinabing, hindi kaya dapat akong matuwa sa sarili ko. Hindi pa katagalan, tinuturuan mo pa rin ako rito. Pero ngayon, wala na kayong matutuluyan. Kung titingnan ngayon, parang hindi naman mali ang pinili ko noon. Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni Zoran, ngunit hindi na kayang panoorin pa ni White Light sa tabi at sinabi ng may malamig na pagsinghot, Dax, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi mamamatay si Kuya. Kapag bumalik siya, lahat kayo ay manganginig. Tumawa ng malakas si Dax nang marinig iyon at sinabing, haha, kung titingnan ang mga ekspresyon ninyo, parang hindi ninyo iniisip na mamamatay si Mateo. Talagang napakataas ng tiwala ninyo sa sarili.
Ang pamana ng espasyo ng Marshall Tower, ang mga pumasok ay hindi pa lumalabas noon. Sinasabi mo ba sa akin na babalik si Mateo? Talagang pinapatay ako nito. Sumulyap si Megan kay Dax at malamig na sinabi, ang hindi paglabas ng ibang tao ay hindi nangangahulugang hindi lalabas si Kuya Mateo. Kung hindi ka naniniwala, hintayin natin at tingnan. Pakiramdam ni Dax ay hindi makatwiran ang grupo ng mga taong ito. Sa simula ay gusto niya silang sawayin ng mabuti, na alam na ang grupong ito ay hindi lubos na naniniwala na patay na si Mateo. Sumimangot siya at sinabing may malamig na nginunguya, kayong ilan, huwag ninyong isipin na sa pamamagitan ng pagprotekta sa inyo ng pangalawang elder, maaari kayong maging makapangyarihan at makapangyarihan tulad ng dati. Hayaan ninyong sabihin ito sa inyo ng tagapagtanggol na ito. Kung wala si Mateo, kayo ay isa lamang grupo ng mga langgam. Maya-maya, maaaring magkalat ang inyong mga bangkay sa mga kalye. Ngayon, umalis kayo para sa akin. Gusto pa sanang magsalita ni White Light, pero pinigilan siya ni Megan na walang pakialam na nagsabi, "Tara na. Bata, huwag mo nang sayangin ang iyong pagsisikap. Balang araw, mamamatay ka rin ng ganito." Tiningnan ni Cold Feather ang Mateo na puno ng mga sugat at pasa at malamig na sinabi. Hindi naman sa ayaw niyang lumabas, pero masyadong mapanganib sa loob ng magulong lugar. Isang pagkakamali lang at mamamatay na siya sa paglalaroan. Sa loob ng ilang taon, paulit-ulit niyang pinanood si Mateo na pumasok sa magulong espasyo, nagkukunwari ng mag-isa hanggang sa halos mamatay na siya ng paulit-ulit. Kaya naman, hindi niya napigil ang palihim na pag-alitan na si Mateo ay isang baliw sa kanyang puso. Mahigit 130,000 taon ng kalungkutan ang nagtulak kay Cold Feather na maging lubhang maalab para sa isang taong makakasalamuha. Kung ang isang tao ay sa wakas ay nagawang pumasok ngunit namatay rin sa huli, iiyak talaga siya hanggang sa wala na siyang maiiyak. Hindi napigilan ni Mateo ang pagtawa at sinabing, pumunta ako sa lugar na ito para maunawaan ang mga batas sa espasyo. Hindi pagpasok sa magulong espasyo para maunawaan, maaari kayang manatili rito at maghintay sa kamatayan. Hey, katulad mo rin ako noong bagong pasok pa lang ako, tumatakbo rin sa magulong espasyo araw-araw, iniisip na naiintindihan ko ang mga batas sa espasyo. Pero, lumipas ang libu-libong taon, ang mga batas sa espasyo na naunawaan ko ay lalong lumiit, pero ang mga pinsala ko ay lalong bumigat. Hanggang sa isang beses, halos hindi na ako bumalik, at hindi na ako nang ahas na pumasok muli, sabi ni Cold Feather. Natakot si Cold Feather. Nang oras na iyon, siya ay malubhang nasugatan at nasa bingit ng kamatayan, halos mamatay sa magulong lugar. Pagkatapos bumalik sa spatial node na ito, gumaling siya ng isang buong dekada bago gumaling. Simula noon, hindi na siya muling nang ahas na pumasok sa magulong lugar. Ang magulong espasyong kinaroroonan ni Mateo dati ay mga bahagi lamang ng buong spatial inheritance. Ang kapangyarihan ng spatial collapse ay hindi maituturing na malakas. Pero ang magulong espasyo ng spatial node na ito, kapag gumuho ito, ang kapangyarihan ay hindi maiisip. Isang pagkakamali lang at isa ang mapapahamak, at ang kanilang daw ay maglalaho. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung ako sa iyo, papasok ulit ako. Pagkatapos magsalita, hindi pinansin ni Mateo si Cold Feather at nagsimulang magnilay-nilay. Natural na hindi alam ni Cold Feather na nitong mga nakaraang taon, mas lalong bumuti ang mga batas spatial ni Mateo. Ang tanging alam lang niya ay ang kanyang pag-iisa sa loob ng spatial node ay puro pagmumuni-muni lamang. Kung hindi siya makakalusot, hindi ito mararamdaman ni Cold Feather. Ang pag-unawa sa mga batas sa espasyo gamit ang sword daw ay talagang isang maikling proseso. Bagamat kung ikukumpara sa nakaraan, ang kahirapan ay mahigit 100 beses, 1,000 beses na mas malaki, walang duda, si Mateo ay patuloy na umuunlad. Sinabi iyon ni Mateo, at nagawa niya iyon. Ilang beses, pagbalik ni Mateo mula sa magulong lugar, halos nasa huling hininga na siya. Natural lamang na hindi maalis ni Cold Feather ang pangungutya at pang-uuyam sa tabi. Ngunit matapos gumaling si Mateo sa kanyang mga pinsala, determinado siyang pumasok muli sa magulong lugar. Ang ekspresyon ni Cold Feather ng oras na iyon ay talagang nakakaakit ng husto. Bukod sa walang tigil na pagsaway na baliw si Mateo, wala nang ibang mas magandang maitutulong si Cold Feather. Ganito lang, lumilipas ang mga araw, mula sa isang taon patungo sa isa pa, ang mga batas sa espasyo ni Mateo ay bumubuti sa bawat araw na lumilipas. 1602.
Madaling lumipas kasagsagan ng kanyang kabataan. Mabilis na lumipas ang panahon. Sa isang iglap, mahigit 10 taon ang lumipas. Sa araw na ito, isang spatial ripple ang naganap muli sa spatial node. Nang inig ang buong katawan ni Cold Feather, bigla na lang dumilat ang dalawang mata at nakatitig ng mataman kay Mateo. Imposible. Mahigit 10 taon pa lang ang nakalipas, at naiintindihan na niya talaga ang mga batas sa espasyo ng langit na nasa huling yugto ng unang patong. Medyo nagduda si Cold Feather kung maling akala ba ang nangyari ngayon o hindi. Alam naman ng lahat, isa rin siyang late-stage first layer heaven ngayon. Noon, gumugol siya ng mahigit 10,000 taon at naunawaan ang hakbang na ito, at tinapik pa niya ang kanyang likod, na lubos na nasiyahan. Tutal, pagpasok sa spatial inheritance, siya lang ang makakaligtas. Pero, itong lalaking nasa harap niya na hindi pa ganap na humaba ang buhok ay nakakasabay na sa kanya. Agad na natarante si Cold Feather. Sa loob ng ilang taon na ito, hindi siya nagkulang sa pagsaway kay Mateo. Hindi naman sa gusto niyang magplano ng kung ano, pero pakiramdam niya ay sinasayang lang ni Mateo ang buhay niya. Pakiramdam niya ay pagsisisihan ito ni Mateo balang araw. Pero ngayon, natuklasan niya na napaka-ignorant niya. Mahigit 1 dekada lang ang ginamit niya at mula sa middle stage ay naging late stage na. Ang pagkakaibang ito ay maaari lamang gamitin ang pagkakaibang parang ulap at putik upang ilarawan ito. Ano ang tawag dito? Walang magiging masama kung walang paghahambing. Sa wakas, dahan-dahang iminulat ni Mateo ang dalawang mata. Bahagya ring napakita ng pananabik ang kanyang mga mata. Ang mga batas pangkalawakan ay talagang ibang-iba sa mga batas na naunawaan niya noon. Napakahirap. Ang istrukturang pangkalawakan ng Heavenspan World ay nasa ibang antas kumpara sa Immortal Grove World. Ang kalawakan ng pundasyon upang magbigay daan sa napakaraming buhay. Isa ito sa mga anyo ng pinakamahalagang pinagmumula ng mundong ito. Kung walang espasyo, kahit anong batas ni Sword Dao, kahit anong batas ng apoy, kahit anong batas ng hangin, wala sana silang pundasyon para umiral. Habang lalo niyang nauunawaan, lalo ring nararamdaman ni Mateo ang lawak at lalim nito. Ikaw, nakalusot ka ba? Kahit alam na niya ang sagot, hindi pa rin napigilan ni Cold Feather na magtanong. Ngumiti si Mateo at sinabing, sa wakas ay hindi nasayang ang napakaraming taon ng pagsusumikap. Pero tama ang sinabi mo. Ang hirap ng mga batas pangkalawakan ay higit pa sa aking inaasahan. Malamang, hindi ako makakalabas sa loob ng maikling panahon. Hindi natakot si Mateo sa panganib ng magulong lugar. Dahil lang sa hindi siya makakalabas agad, nag-aalala siya para kay Megan. Pero panatag pa rin si Mateo sa mga bagay-bagay kasama si Atticus. Mainit ang personalidad ng taong ito, at parehong nakatanggap ng malaking pakinabang ang guro at mga disipulo mula sa kanya. Malamang, dapat niyang alagaan silang lahat ni Megan. Nilunok ni Cold Feather ang kanyang laway, medyo nauuhaw habang malungkot na sinasabi, ito ang batas pangkalawakan, kahit na ang talento ng isang tao ay hindi kayang abutin ng langit, ngayon ko lang narinig na makakapag-breakthrough sa loob ng ganito kaikling panahon. Paano mo nagawa iyon? Ngumiti si Mateo at sinabing, sa totoo lang, aksidente rin na naunawaan ko ang mga batas sa espasyo. Dahil sa paglinang ko ng mga batas ng Sword Dao sa isang transcendent na kaharian kaya nakabuo ako ng mga pagkakatulad mula sa hinuha, at hindi sinasadyang naunawaan ang mga batas sa espasyo. Naging seryoso ang tingin ni Cold Feather at gulat na sinabi, kaya. Sa tuwing papasok ka sa magulong espasyo, para ka talagang pumapasok sa espasyo para unawain ang mga batas sa espasyo gamit si Sword Dao. Tumanggaw si Mateo, tila palihim na kinilala ito. Hindi kailanman inakala ni Cold Feather na may isang taong kayang umintindi ng mga batas sa espasyo sa pamamagitan ng ganitong uri ng pamamaraan. Natural lang na alam niya ang mga pagkakatulad mula sa hinuha. Ngunit ang pag-unawa sa ibang mga batas gamit ang ganitong uri ng pamamaraan ay karaniwang mga batas na nasa mas mababang antas. Ito pa rin ang unang beses na nakarinig siya ng isang taong nakakaintindi ng mas mataas na antas ng batas sa pamamagitan ng mas mababang antas ng batas. Bagamat matibay ang mga batas ng Sword Dao, kumpara sa mga batas pangkalawakan, malayo pa ito sa inaasahan. Ngumiti si Mateo at sinabi kay Cold Feather habang nakahawak ang mga kamay, kapatid na Cold Feather, papasok na ako. Kung maiintindihan ko ito balang araw, ilalabas kita.
Pagkatapos magsalita, inilabas ni Mateo ang Junie Sword, tumalon, at muling pumasok sa magulong espasyo, naiwan si Cold Feather na may natutulalang hitsura. Biglang nanginig ang buong katawan ni Cold Feather. Ano ba yung sinabi niya kanina lang? Pwede na ba akong lumabas? Ako, si Cold Feather, ay may araw pa rin kung saan maaari pa akong bumalik. Sa loob ng daan-daan at mahigit 1,000 taon na ito, matagal nang sumuko si Cold Feather sa pag-asang makalabas. Akala niya ay unti-unti siyang tatanda sa loob ng malamig na espasyong ito at unti-unting mamamatay. Pero isang araw, isang binata ang tumakbo sa harap niya at sinabing, ilalabas kita. Sino ang makakaintindi ng ganitong uri ng kaguluhan? Kung sinabi ni Mateo ang ganitong mga salita noong kararating lang niya, tiyak na hahamakin ni Cold Feather ang kamangmangan ng kabilang panig. Sa totoo lang, ginawa niya rin iyon. Pero ngayon, nakakita na talaga ng pag-asa si Cold Feather. Kung umunlad siya ayon sa momentum na ito, marahil ay talagang mauunawaan ni Mateo ang mga batas sa espasyo. Natuklasan ni Cold Feather na siya, ang tinatawag na henyo na ito, ay nasa ibang antas kay Mateo. Hindi lang ang kakayahang umintindi, pati na rin ang tiyaga at puso ng martial daw. Alam ni Cold Feather na ang ganitong uri ng paglilinang ay talagang mapanglo at walang lasa. Dahil makakaakyat sa isang antas ang isang tao, tiyak na makakapagpahinga ito ng kaunti. Pero hindi tumigil si Mateo kahit isang segundo at muling nagsanay. Bukod pa rito, muntik nang mamatay si Mateo sa loob ng magulong espasyo. Pagkatapos itong gamutin, muli siyang papasok sa magulong espasyo ng walang pag-aalinlangan. Pero siya, natatakot pa rin siya. Naranasan na niya ang kamatayan. Ngunit naging mas matapang si Mateo sa harap ng mga balakid. Kaya niyang talunin ang takot sa puso niya. Mabilis lumipas ang panahon. Sa isang kisap mata, lumipas ang isa pang 20 taon. Sa loob ng magulong espasyo, ang figure ni Mateo ay parang isang ilusyon, pabago-bagong kumikislap. Bigla siyang tumigil sa isang lugar na walang kalawakan, nakakuyom ang kanyang mga kilay. Matagal nang naperpekto ang aking mga batas sa espasyo na tinatawag na First Layered Heaven. Pero itong Second Layered Heaven, patuloy akong nabibigong mahanap ang breakthrough point. Second Layered Heaven, ano nga ba yun? Bulong ni Mateo sa sarili. Ang mga pamana sa espasyo, ang mga pamana na naiwan ay napakakaunti. Ang mga taong nakakaalam ng lalim nito ay kakaunti pa nga. Pumasok si Mateo sa mga unang patong na batas sa espasyo ng langit sa pamamagitan ng walang kamalay-malay na pagkatisod. Ngunit ang pangalawang patong na langit na ito, patuloy niyang binaygo upang maunawaan. Biglang dumapo ang tingin ni Mateo sa espasyo sa itaas ng kanyang ulo. Naroon ang kanyang refleksyon. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo, at may bahid ng pag-unawa ang bumalot sa kanyang puso. 100 taon sa isang iglap, ito ay isang napakaikling panahon para sa kahit sinong makapangyarihang deity realm. Pero para kay Mateo, parang naging bukid ng mulberry ang dagat. Pagkatapos ng muling pagsilang, ang lahat ng kanyang oras ng paglilinang kung pagsasama-samahin ay isa lamang 100 taon. Ngunit ang pag-unawa sa mga batas sa espasyo ay talagang gumamit ng 100 taon ng kanyang panahon. Sa araw na ito, si Mateo ay nasa isang pribadong espasyo. Bigla na lang, nagsimulang manginig ang buong espasyo. Ang orihinal na walang kapantay na matatag na spatial node ay mayroon ding mga senyales ng pagbagsak. Labis na nabahala si Cold Feather at sinabing, anong nangyari? Man! Mateo siya. Naunawaan niya ang mga batas. Tumingin si Cold Feather kay Mateo at natuklasan niyang nasa harap niya lang pala si Mateo, pero sadyang hindi makatotohanan. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay sukdulan na magkasalungat. Sa loob ng 100 taon na ito, ang paglago ni Mateo, nakita niya ang lahat at matagal na siyang nagpatira pa ng nakadapa sa paghanga. Sa wakas ay nalaman niya na mayroong napakalaking agwat sa pagitan niya at ni Mateo. Hindi pa sapat ang kanyang henyo para ilarawan ang binatang ito. Pero kahit na ganoon, hindi niya rin inakalang ganito pala kabilis dumating ang araw na ito. Ugong. Ang spatial node ay nagsimulang gumuho, nagkapira-piraso sa hindi mabilang na piraso. Isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang sumiksik patungo kay Cold Feather. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Cold Feather at sumigaw siya sa takot, Mateo. Ay iligtas mo ako. 1603. Dahan daw ang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata at humakbang palabas, at agad siyang lumapit kay Cold Feather.
Hinawakan niya ang kwelyo ni Coldfeather at malamig na sinabi, "Tara, labas tayo." Pagkatapos magsalita, muling humakbang palabas si Mateo, at pumasok na sa loob ng magulong espasyo. Walang tigil ang pagguho ng nakapalibot na espasyo. Ang nakapangangilabot na alon ng enerhiya ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Coldfeather. Ang mga alon-alon ng enerhiyang ito, kung mahawakan niya ng kaunti, ay para na rin itong namamatay ng walang anumang libingan. Gayunpaman, isinama siya ni Mateo na parang naglalakad-lakad lang sa isang patio, pabalik-balik sa loob ng magulong lugar na ito nang walang anumang sagabal. Ang makitang ang mga nakapalibot na espasyong ito ay unti-unting nababasag, ngunit para bang nasa pagitan sila ng dalawang mundo, hindi ito nakaapekto sa kanila. Pagkatapos ng pagkamangha, si Coldfeather ay labis na nainggit. Para saan niya pinasok ang spatial inheritance na ito? Hindi ba't para maunawaan ang mga batas sa espasyo? Kamakailan lamang siya ay nagmamalaki rin, iniisip na maaari siyang umasa sa kanyang natatanging talento upang maunawaan ang mga batas sa espasyo at maging isang makapangyarihang nilalang ng kanyang henerasyon. Ngunit ang dagok ng katotohanan ang siyang tuluyang nagpawala ng pag-asa. Ang mga batas pangkalawakan ay hindi talaga ang kayang intindihin ng mga tinatawag na henyo. Mula noon hanggang sa kalaunan, naisip ni Coldfeather na imposibleng maunawaan ng isang tao ang mga batas sa espasyo sa pagmamana ng espasyo. Kaya naman, pagkatapos pumasok ni Mateo, walang humpay niyang binugbog si Mateo ng walang awa, kinutya ito dahil sa labis na pagpapahalaga sa sarili niyang kakayahan. Pero ngayon, talagang nagtagumpay ang binatang ito sa harap niya. Isa pa, 100 taon lang ang ginamit niya. Dahil dito, parang gusto niyang samuka ng dugo. Kakaiba talaga ang batang ito. Malinaw na siya ang elder ng PhilTower at sa totoo lang ay napaka-perwisyon niya sa pag-intindi ng mga batas sa espasyo. Gaano ba nakakatawa ang lalaking ito? Sa loob ng 100 taon na ito, para kay Megan at sa iba pa, naging mahirap ang kanilang mga araw. Bagamat naroon si Atticus na nag-aalaga, siya ang pangalawang nakatatanda, na mas mataas ang posisyon kaysa sa karamihan. Hindi rin posible na alagaan sila araw-araw sa lahat ng bagay gaano man kalaki o kaliit. Sa paglipas ng panahon, palaging maraming nakakabagabag na isyu ang darating. Naghanda si Atticus ng isang malaking tirahan para sa kanila sa lungsod, kung saan pinatuloy nila si Megan at ang iba pa sa loob. Hindi rin naging problema ang lahat ng pagkain at damit. Ang mga tagubilin lang ni Atticus ay mga tagubilin ni Atticus. Nang makarating ito sa mga tao sa ibaba, ibang usapan na ito. Napakawalang saysay. Ngayon, ang mga banal na bato ng asensya na ibinigay sa atin ay paunti ng paunti. Sa ganitong bilis, paano pa tayo maglilinang? Galit na sabi ni White Light. Bumantong hininga si Megan at sinabing, wala na si Kuya Mateo ng 100 taon, matagal nang nawala ang kanyang prestihiyo. Para maalala ng pangalawang elder ang kanilang dating pagkakaibigan at maalagaan tayo ng husto, medyo mahirap na. Galit na sabi ni White Light, ang Winford na yan, sobra-sobra ang pang-aapi sa mga tao. Hindi ko ito matatanggap, hahanapin ko ang pangalawang elder. Dali-daling hinayla siya ni Megan at sinabing, tama na, huwag ka nang gumawa ng gulo. Bago lumabas si Kuya Mateo, hindi na tayo lahat magdadala ng gulo sa ating sarili. Kung hahanapin mo si second elder ngayon, isantabi mo kung makakasalubong ba niya tayo o hindi, kahit na makakasalubong mo siya at pagkatapos ay parurusahan niya si Winford ng mabangis, at pagkatapos noon. Sa hinaharap, tiyak na lalala pa si Winford. Ang pabor ni Kuya Mateo ay maaaring gamitin ng ilang panahon, ngunit hindi maaaring gamitin habang buhay. Kung talagang mananatili si Kuya Mateo sa loob ng 1,000 taon, sa palagay mo ba ay kaya pa rin tayong protektahan ng lahi ni Second Elder ng ganito katagal? Malinaw na naunawaan ni Megan ang kasalukuyang sitwasyon ng may Allison. Sa simula, dahil sa kanilang lakas, imposibleng makapasok sa inner city ng Heavenly Eagle Imperial City. Ang dahilan kung bakit maaari pa rin silang manatili rito ay dahil kay Mateo. Tunay ngang mabuting tao si Second Elder na bihirang matagpuan. Ngunit siya ang pangalawang elder na malayong-malayo sa karamihan. Hindi siya katulad nila ng mga taong ito sa mundong ito. Sa una, maaaring inaalagaan sila ng pangalawang elder dahil sa relasyon niya kay Mateo. Gayunpaman, palaging may darating na panahon na ang isang pabor ay nauubos.
Isang makapangyarihang nilalang tulad ng pangalawang elder, ang isang saradong pag-iisa ay maaaring umabot ng ilang daan, 1,000 taon, paano niya sila patuloy na maaalagaan? Ang ilan sa kanila ay mga residente lamang sa pinakamababang antas ng Heavenly Eagle Imperial City. Ang pananatili sa ganitong mansyon ay hindi nakaraniwan sa simula pa lang. Sa ganitong sitwasyon, paanong hindi nito maaakit ang sakam na mga mata ng mga tao? Malinaw na sinabi ni Megan, hanggat hindi bumabalik si Mateo, maaaring patuloy na lumala ang ganitong sitwasyon. Ang paghahanap sa pangalawang elder ay maaaring makakuha ng pansamantalang tulong. Ngunit mas lalo lamang nitong palalalahin ang sitwasyon. Kung gayon, nararapat lamang ba sa atin na apihin ng ganito? Malungkot na sabi ni White Light. Bumantong hininga si Megan at sinabing, wala si Kuya Mateo, ang kailangan nating gawin ay alagaan ang ating mga sarili. Kung may sino man sa atin ang mapahamak, ano sa tingin mo ang magiging kahihinatnan? Ang kailangan niyang harapin ay ang Heavenly Eagle Imperial City, ang Leviathan na ito. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni White Light, pinagpapawisan ng malamig. Ang personalidad ni Mateo, natural lang na napakalinaw niya. Kapag nagkaroon sila ng labanan sa puwersa ng Heavenly Eagle Imperial City, o kahit na magkaroon ng anumang pinsala, ang resulta ay magiging lubhang nakakatakot. Ate Megan, batang Ginoo, matagal na siyang hindi lumalabas, kaya ba may nakasalubong siyang panganib? Medyo nag-aalalang sabi ni Laika. Ngumiti si Megan at sinabing, bata mong Panginoon, hindi mo pa rin ba alam? Kahit isipin ng buong mundo na patay na siya, dapat din tayong magtiwala sa kanya. Tumango si Laika at determinadong sinabi, man, kapag lumabas ang batang Panginoon, tiyak na guguluhin niya ulit ang buong lungsod, at bibigyan ng matinding sampal ang mga taong umirap sa atin. Hahaha. 100 taon na ang nakalipas, nagkukunwari pa rin ba kayo? Imposibleng lumabas muli ang Young Master Mateo ninyo. Sa oras na ito, isang tawanan na ikinasuklam ng mga tao ang umalangaw-ngaw, ang mga salitang puno ng pangungutya. Nang makita ni White Light ang pagdating, hindi niya napigil ang mag-alab sa galit at sinabi ng may galit na pagsinghot, Winfred, ano ang dahilan ng pagbalik mo rito? Ang Winfred na ito ang mababang antas na tagapagtanggol ng Marshall Tower, na may hawak na posisyon sa City Lord Manor. Ang misyong pangalagaan si Megan at ang iba pa ay ipinagkatiwala sa kanya. Dahil ang pangalawang elder mismo ang nagbigay ng paalala, sa ilang taon sa simula, natural na hindi ito pinangahas ni Winfred na pabayaan. Pero kalaunan, natagpuan siya ni Davis at binili niya ito. Kaya naman, ang mga araw ni Megan at ng iba pa ay lalong lumala araw-araw. Habang lumilipas ang panahon, ang pangalawang elder ay nasa isang liblib na lugar sa buong taon, at ang atensyon na ibinibigay sa lugar na ito ay natural na nababawasan. Kahit na pinaalagaan na niya si Adrian kay Megan at sa iba pa, kinailangan pa ring mag-cultivate ni Adrian. Maganda na rin ang pagkakaroon ng pagkakataong pumunta kada ilang taon. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ring lumakas ang tapang ni Winfred. Mapangahas na pumasok si Winfred sa bulwagan at sinabing may malamig na ngiti, nandito ako para sabihin ito sa inyo. Ayon sa mga patakaran ng City Lord Manor, simula ngayon, bawat isa sa inyo ay kailangang magbayad ng buwis na 500,000 Divine Essence Stones bawat taon. Kung hindi ninyo ito maibibigay, umalis kayo sa Inner City para sa akin sa lalong madaling panahon. Hindi sinusuportahan ng Inner City namin ang mga taong walang ginagawa. Isang tao, 500,000, hindi ito isang maliit na halaga. Kahit na nag-iwan si Mateo ng maraming Divine Essence Stones para sa kanila, ayon sa bilang na ito, hindi sila magtatagal. Nang marinig ito ni White Light, labis siyang nagalit at napaungol, Winfred, huwag mong masyadong apihin ang mga tao. Ang pangalawang elder ang personal na nagayos ng aming pananatili rito, nang ahas ka bang tretuhin kami ng ganito? Tumawa si Winfred at sinabing, mahalagang malaman ang sarili ninyong mga limitasyon. Kung ako sa inyo, matagal na akong naligaw mula sa loob ng lungsod. Ang pananatili rito ay magdudulot lamang ng kahihiyan sa inyong mga sarili. Pangalawang elder. Ang pangalawang elder ay nag-aasikaso ng napakaraming problema araw-araw, kaya paano niya kayo mapapahalagaan, ang iilang maliliit na tauhan na ito?
1604. Para lang kayong mga langgam na nabubuhay sa ilalim ng pakpak ni Mateo. Kung wala si Mateo, wala kayong kwenta. Isa-isang tumatak sa puso ang mga salita ni Winford na labis na pumukaw sa kumpiyansa ng iilang tao. Lalo na si White Light, ang galit niya ay umakyat sa ulo niya kasabay ng isang malakas na suntok. Mas gusto ng isang iskolar ang kamatayan kaysa sa kahihiyan. Ang munting Panginoong ito, ako, ay isusuko ang lahat at lalabanan ito sa iyo ngayon. Kumislap ang anyo ni White Light, nag-transform bilang isang mabangis na tigre at sumugod patungo kay Winford. Isang bahid ng hindi mahahalatang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winford, at bigla niyang naitikom ang isang palad. Nakaramdam lamang ang White Light ng isang malakas na pagsabog ng kapangyarihan hanggang sa nawalan siya ng pag-asa dahil sa mga taong nakapalibot sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Power! Nagbuga si White Light ng sariwang dugo, parang nabasag ang mga buto sa kanyang katawan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Megan, at dali-daling naabutan siya. Ngunit ang napakalakas na puwersa ay direktang nagpalipad sa kanya palayo. Masyadong malakas ang mga powerhouse ng Divine Lord Realm. Malamig na tiningnan ni Winford ang eksenang ito at malamig na sinabi, nakikita mo ba iyon? Hindi ka man lang makatanggap ng kahit isang palad mula sa akin, at nangangahas ka pa ring sabihin na hindi kayo mga langgam. Kung hindi dahil nandito lang kayo, patay na sana kayong lahat ngayon. Gayunpaman, hindi kayo maaaring magtagal ng matagal. Tumingin si Megan kay Winford at sinabi sa malamig na boses, sa pagtrato sa amin ng ganito, hindi ka ba natatakot na malaman ito ng pangalawang elder? Tumawa ng malakas si Winford at sinabing, ang pangalawang elder ay kasalukuyang nasa isang liblib na lugar, at ang kanyang ilang mga disipulo na malapit kay Mateo ay abala rin ngayon. Kapag kayo ay pinalayas mula sa inner city at namatay sa labas, sa palagay ninyo ba ay papatayin ng pangalawang elder ang isang tagapagtanggol para sa isang patay na tao? Nagbago ang ekspresyon ni Megan at sinabi niya sa malamig na boses, mukhang hindi na makontrol ng head elder ng panig na iyon ang sitwasyon. Ngumiti si Winford at sinabing, kung gayon, kung gusto mong mabuhay, kumita ng mga Divine Essence Stone ng husto. Ngayon, ibigay mo ang aming mga Divine Essence Stone. 5 kayo sa kabuuan, ayon sa mga patakaran, kailangan ninyong magbayad ng 2.5 milyong Divine Essence Stone. Nagngalit ang mga ngipin ni White Light, gusto sanang tumayo, ngunit hindi niya magawa. Malamig ang tingin ni Megan at tumingin siya kay Winford at sinabing, magbabayad kami. Gaya ng sinabi niya, kumuha si Megan ng singsing na pangimbak at inihagis ito kay Winford. Sa tabi, pinagdikit ni Zoran ang kanyang mga ngipin at sinabing, Miss Megan, ako. Aalis ako ng lungsod ngayon, hindi ninyo kailangang magbayad ng napakaraming Divine Essence Stones para sa akin. Sabi Megan, tumigil ka. Kung lalabas ka ng lungsod ngayon, sa tingin mo ba ay makikita mo ang araw bukas? Hindi napigilan ni Zoran ang pagsinghap at pagniwi, si Zoran ay isang simpleng buhay lamang. Ang kanyang kamahalan ang nagbigay sa akin ng pagkakataong maisilang muli. Ngayon, ano ang mahalaga kung ibabalik ko ang aking buhay sa kanyang kamahalan? Matigas ang mga mata ni Megan habang sinasabi niya, nagkasama tayo. Kaya dahil gusto nating pumunta, natural lang na magkasama rin tayo. Ang ganitong klaseng salita, huwag nang sabihin pa sa hinaharap. Tiningnan ni Winford ang grupo ng mga taong ito at sinabi ng may natatawang tingin, mukhang bawat isa sa inyo ay may pag-asa pa ring swertehin sa inyong mga puso. Iyong mga papasok sa spatial inheritance, wala pa akong naririnig na nakabalik ng buhay. Kayo, tigilan na ninyo ang ideyang iyan magpakailanman. Haha. Umalis si Winford na tumatawa ng malakas. Galit na galit ang lahat hanggang sa namutla ang kanilang mga mukha. Pero gaya ng sinabi ni Winford, pagkaalis nila kay Mateo, wala talaga silang kapangyarihang makipaglaban sa mga makapangyarihang Divine Lord Realm na ito. Sa totoo lang, nang umalis si Mateo, nag-iwan siya sa kanila ng daan-daang milyong Divine Essence Stones. Ngunit pagkatapos ng 100 taon, ang gastos sa pagsasaka ng 5 tao ay hindi maliit. Sa simula, sa suporta ng pangalawang elder, halos hindi pa rin nila kayang mapanatili. Ngunit nitong ilang taon, pinagsamantalahan sila ni Winford. Ang natitirang mga Divine Essence Stone na nasa kamay ngayon ay 4 hanggang 5 milyon lamang.
At ngayon, mahigit kalahati ang nawala ng sabay-sabay. Sa susunod na bumalik si Winford, hindi na nila ito kayang bayaran. Akala niya noong una ay babalik si Winford pagkatapos ng isang taon, sino nga ba ang mag-aakala na babalik pala siya pagkatapos ng ilang araw? Winford, nabayaran na namin ang buwis na gusto mong bayaran namin. Ano pa ang gusto mo? Hindi na rin napigilan ng magandang ugali ni Megan ang pagsiklab ng galit. Ngumiti si Winford at sinabing, sino ang nagsabi sa inyong lahat na ang buwis ng Heavenly Eagle Imperial City ay iisang uri lamang? Ang nakolekta noong nakaraan ay buwis sa bilang ng mga tao. Ngunit ang nakolekta ngayon ay buwis sa espiritual na enerhiya. Ang espiritual na enerhiya ng panloob na lungsod ay 10 beses kaysa sa panlabas na lungsod. Kayong lahat na narito, ang bilis ng inyong paglilinang ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa iba, hindi ba dapat kayong magbayad ng kahit kaunting buwis? Nagbago ang mukha ni Megan at sinabi niya, magkano ulit ang gusto mo sa pagkakataong ito? Ngumiti si Winford at sinabing, hindi marami, sapat na ang 2 milyon. 2 milyon. Bakit hindi mo kami pagnakawan? Sabi ni Megan, habang tinutuligsa siya. Malamig na sinabi ni Winford, ito ang lahat ng mga patakaran ng City Lord Manor. Kung hindi kayo magbabayad, pasensya na, maaaring kailanganin ninyong lahat na umalis sa Inner City. Walang tigil ang pagkislap ng ekspresyon ni Megan. Hindi na talaga niya kayang alisin ang ganoon karaming Divine Essence Stones. Huminga siya ng malalim, tila may malaking desisyon, at sinabing, sige, aalis na tayo. Hindi pwede. Manatili ka, aalis na kami. Sabi ni White Light. Ate Megan, hindi ka maaaring umalis. Sabi rin ni Laika. Sabi ni Megan, hindi na ninyo kailangang sabihin pa, nakapagdesisyon na ako. Mag-impake na kayong lahat, aalis na tayo ngayon din. Nagmayabang si Winford at sinabing, kuho, parang ganoon na nga. Ang mga langgam na tulad ninyo ay karapat-dapat lamang manatili sa labas ng lungsod o mga kabisera. Ang 1 pulgada ng lupa sa loob ng lungsod ay parang 1 pulgada ng kalupaan, sayang lang ang pananatili ninyong lahat dito. Sa harap ng pagsaway ni Winford, tiniis na lang ito ng iilang tao. Nag-iimpake sandali, at pagkatapos ay paalis na sana ang ilang tao nang biglang, isang malakas na pagsabog ng aura ang sumulpot sa kalangitan mula sa direksyon ng Marshall Tower. Ang espiritual na enerhiya ng buong lungsod ng imperyo ay biglang dumagsa patungo sa Marshall Tower. Sa oras na ito, ang espiritual na enerhiya sa direksyong iyon ay tila nauubos ng isang bomba. Ang espiritual na enerhiya ng kabilang direksyon ay bumuhos doon ng walang kabuluhan. Man! Anong nangyayari? May nakakalusot. Gulat na sabi ni White Light. Sino ang nakakalusot? Para makagawa ng ganito kay Tekot na epekto. Nagpakita rin ng gulat na ekspresyon si Zoran. Bahagyang nagbago rin ang ekspresyon ni Winford, ngunit malamig siyang sumangot at sinabing, kung sino man ang makalusot ay wala kang pakialam. Hindi kaya si Mateo ang nakakalusot? Hey, ang kaguluhang ito, kahit ang isang Divine Lord Realm Powerhouse ay malamang hindi makakapantay. Dali, umalis kayo, hindi dapat kayong lahat manatili sa lugar na ito. Sa sandaling ito, nagulat ang buong lungsod ng imperyo. Ang tagumpay na ito ay parang isang napakalaking bomba na walang habas na sinasamsam ang espiritual na enerhiya sa lahat ng direksyon. Anong nangyayari? Maaari kayang may isang elder na nakalusot. Ang kaguluhang ito, kahit ang pang-4 o pang-5 patong ng langit na Divine Lord ay malamang hindi rin makakapantay, di ba? Kung sino ang makakalusot, napakabaliw din ito, di ba? Sa sobrang daming espiritual na enerhiya na pumapasok sa katawan, kahit ang mga powerhouse ng Divine Lord Realm ay sesubog din. Hindi mabilang na mga martial artist ang nagkukumpulan patungo sa direksyon ng Marshall Tower, gustong makita kung sino ito, na nagdulot ng nakakatakot na komosayon nang makalusot sila. Nang makitang natigilan at hindi gumagalaw si Megan, kumunot ang noo ni Winford at sinabi niya sa seryosong boses, hindi pa kayo aalis, baka gusto ninyong personal na ipadala kayong lahat ng tagapagtanggol na ito. Hindi pa rin gumagalaw si Megan. Bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, si Kuya Mateo yan. Si Kuya Mateo yan na sumisira. Bumalik siya.
Nagbago ang ekspresyon ni Winfred at galit na saway niya, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Patay na si Mateo sa spatial inheritance, kaya paano siya makakalusot? Bukod pa rito, isa kayang martial artist na nakakalusot ang Comosyong ito sa Origin Deity Realm. Lumingon si Megan at sinulyapan si Winfred, at malamig na sinabi, Winfred, kung si Kuya Mateo talaga ang bumalik at naglakas loob ka pa ring habulin kami, alam mo na ang kahihinatnan. Nagbago ang mukha ni Winfred, at hindi sinasadyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. 1605. Sa kaitaasan ng kalangitan, biglang dumagsa ang espiritual na enerhiya, na bumubuo ng isang napakalaking vortex. Ang nakakatakot na pag-alunalo ng espiritual na enerhiya ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng mabilis na pagtibok ng kanilang puso. Parami ng parami ang mga martial artist na nagtipon dito, gustong makita kung sino ang nagdulot ng ganitong kalaking kaguluhan. Hindi ba't si Elder Crosswell iyan? Elder Crosswell. Aling Elder Crosswell? Sino kayang Elder Crosswell yan? Yung Elder Crosswell na nagpino ng Void Spirit Divine Grade na Vast Sun Universe Pil 100 taon na ang nakalilipas. Talaga? Siya? Hindi ba't namatay siya sa loob ng espasyo ng mana? Bakit siya lumabas ngayon? Tanga ka ba? Ang paglabas niya sa Marshall Tower ay nagpapakita na nakuha na niya ang spatial inheritance. Tingnan mo siya, kahit nasa Origin Deity Realm pa lang siya, kaya na niyang lumipad sa ere. Sus Mariosep. Nakakatakot talaga siya. Lumipas ang 100 taon, halos nakalimutan na ng lahat ang kanyang pag-iral. Malamang, walang mag-aakala na bumalik pa pala siya. Siya ang unang lumabas mula sa spatial inheritance. Nang makilala ng mga tao na si Mateo iyon, lahat sila ay labis na nagulat. Mula nang iwan ng hinalinhan na iyon ang spatial inheritance, wala nang lumabas mula sa loob noon. Gayunpaman, nang akala ng lahat ay patay na si Mateo sa loob, bigla siyang sumugod pabalik. Pagkaakyat niya sa entablado, nakakagulat talaga. Hindi naman sinasadya ni Mateo na magdulot ng napakalaking kaguluhan, pero ang kanyang pag-unawa sa batas ay lubos na bumuti sa loob ng 100 taon na ito. Gaya ng kasabihan, umaapaw lang ang tubig, napakaliit ng spatial inheritance sa loob ng spatial inheritance. Hindi man lang nakarating si Mateo sa 100 taon na ito. Katumbas ito ng matinding pagsupil sa kanyang kaharian. Ngunit ngayon, sa sandaling lumabas siya, sa ilalim ng pagpapasigla ng masaganang espiritual na enerhiya ng panloob na lungsod ng Heavenly Eagle Imperial City, hindi na niya ito makontrol. Nagsimula siyang direktang makalusot ng walang kabuluhan. Ang banal na dagat ni Mateo ay parang isang lawa na natuyo na ng husto. Uhaw na uhaw. Dahil nakakakita ng espiritual na enerhiya sa oras na ito, para itong isang magandang ulan pagkatapos ng mahabang tagtuyot at nagsimulang sumipsip ng tubig ng mabilis. Kung iba pa iyon, na ganoon kabilis sumipsip ng espiritual na enerhiya, matagal nang saysabog ang mga meridian sa loob ng kanilang mga katawan. Pero nagreklamo pa nga si Mateo na ang espiritual na enerhiya ay hindi sapat ang lakas, hindi sapat ang kaguluhan. Ang kaunting espiritual na enerhiyang ito ay hindi pa sapat para mapuno ang mga siwang sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Di nagtagal, nabahala ang mga nasa mataas na antas ng Peel Tower at Marshall Tower. Tiningnan ni Roscoe ang figure sa langit, ang kanyang ekspresyon ay sukdulan na pangit. Paano nangyari? Paano nangyari? Malinaw na patay na siya sa loob ng spatial inheritance, bakit pa siya magpapakita rito? Bakit? Galit na sigaw ni Roscoe sa kanyang puso. Para sa kanya ang balita ng pagbabalik ni Mateo na parang isang kulog at kidlat mula sa maaliwalas na kalangitan. Isang alchemy daw powerhouse na kayang pinuhin ang Void Spirit Divine Grade, na papalit sa kanya sa hinaharap ay halos sigurado na. Hindi niya hinangad na mangyari sa kanya ang ganitong bagay. Hindi kalayuan, ang mga matatanda ay walang kapantay na namangha. Si Elder Crosswell talaga yan. Galing siya sa Marshall Tower. Hindi kaya naintindihan na niya ang mga batas sa espasyo. Medyo kakilakilabot ang talentong ito, di ba? Hindi ba? Ang talento niya sa alchemy daw ay kahanga-hanga na hanggang sa mawalan na ng pag-asa ang mga tao. Hindi ko inaasahan na ang talento niya sa martial arts ay talagang nakakatakot din pala. Ang pagmamana ng mga batas pangkalawakan ay ang bagay na hindi pa nauunawaan ni Newman noon. Siya nga ay nagtagumpay, tunay na hindi ka panipaniwala.
Man! Sino yan? Hindi pamilyar. Biglang napansin ng isang elder ang isang taong nakaitim sa ilalim ng Marshall Tower. Ang taong nakaitim na damit ay nakatuon ang tingin kay Mateo sa kalangitan, walang tigil ang pagkislap ng kanyang mga mata. Walang makakahula kung ano ang iniisip niya. Biglang may lumapit at sumigaw, "Sino ka? Hindi mo ba alam na ang lugar na ito ay ang restricted area ng Marshall Tower?" Arbitraryong pagpasok sa restricted area ng Marshall Tower, alam mo ba kung anong krimen iyon? Kumunat ang noo ni Coldfeather at biglang sumunggab ng isang sampal na parang kidlat. Malamig na tumawa ang taong iyon at akmang gagawa na sana ng paraan para rangan ito nang biglang nawala ang sampal ni Coldfeather. Sampal. Direktang nagpatalsik sa kabilang panig ang sampal na ito. Sino ka ba sa akala mo, para manggahas na sumigaw at makipagtalo sa upuang ito? Malamig na sabi ni Coldfeather. Hawak ni Dax ang kalahati ng kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa simula, nang makita niyang bumabalik si Mateo, labis siyang nenas. Sa oras na ito, nagkataong nakita niya si Coldfeather, ang taong ito na hindi alam ang pinagmulan. Kaya naman, gusto niyang hanapin ang kabilang panig para mailabas ang kanyang pagkadismaya. Naisip niya na ang lakas niya ay halos kapareho ng sa kabilang panig. Kung talagang makikipaglaban, maaaring maantala nito ang paglusob ni Mateo. Pero hindi niya kailanman pinangarap na ang lakas ng kabilang panig ay talagang napakalakas, na nagpapalipad sa kanya sa isang sampal lamang. Labis na namangha si Dax sa kanyang puso. Ang sampal na iyon ngayon lang ay talagang batas sa espasyo. Bakit alam din ng taong ito na hindi alam ang pinagmulan ng mga batas sa espasyo? Ikaw. Gumawa ka ng hakbang sa Marshall Tower. Ngayon, makakalimutan mo na ang paglabas mo sa Marshall Tower. Galit na sabi ni Dax. Ang kaguluhan dito ay nakakuha ng atensyon ng ilang mga makapangyarihang tao. Isang matandang lalaki ang tumingin ng may pag-iingat at maingat niyang sinuri si Coldfeather. Pakiramdam niya ay pamilyar ang mukha nito. Sumulyap si Coldfeather kay Dax at hindi man lang siya ininda. Biglang nagbago ang mukha ng matandang lalaki at naglakad siya papunta rito. Tila napansin ni Dax ang galaw ng matanda at hindi niya napigil ang matuwa ng husto. Tumingin kay Coldfeather at sinabing may malamig na ngiti, "Sino ang nag-utos sa iyong maging mabangis?" Ngayon, kahit si Head Elder ay nagulat, nakikita ko kung paano ka namamatay. Tumingin din si Coldfeather sa matandang lalaki, ang mukha nito ay nagpapakita ng nag-iisip na tingin. Dali-daling lumapit si Dax upang bumati, yumuko sa matandang lalaki at sinabing, "Head Elder, hindi alam kung saan nagmula ang lalaking ito at nang ahas pa siyang umatake at manakit ng mga tao. Wala siyang respeto sa ating Marshall Tower." Ang matandang lalaking ito ay walang iba kundi ang punong elder ng Marshall Tower, si Rendin. Ikinumpas ni Rendin ang kanyang kamay kay Dax, hudyat na huwag itong magsalita. Pagkatapos ay yumuko siya kay Coldfeather at sinabing, "Nakakapagtaka ba akong itanong, maaari bang ang iyong kagalang-galang na sarili ay Coldfeather, Grandmaster Coldfeather?" Medyo nagulat si Coldfeather nang sabihin niya, "Man, kilala mo ba ako?" Nang makita ni Randy na kinilala ito ng kabilang panig, hindi niya napigil ang matuwa ng husto at yumuko ng malalim kay Coldfeather at sinabing, "Hindi ko inaasahan na si Grandmaster Coldfeather pala talaga ito. Ako si Grand Pupil Rendin, ang aking amo ay si Andre." Nagpakita si Coldfeather ng gulat at nagtatakang sinabi, "Ikaw ba ang disipulo ni Andre? Kung titingnan mo ang lakas mo, ikaw ba ang kasalukuyang pinuno ng elder ng Marshall Tower?" Nagmamadaling sinabi ni Rendin, hindi kayang at walang kahihiyang maging pinuno ng Marshall Tower si Lolo. Tumango si Coldfeather at bumantong hininga, "Andre, magaling ang batang ito, itinuturing din itong nagpaunlad ng ating lahi sa mas mataas na antas. Ikaw na ang punong elder, tapos nasaan siya ngayon?" Nalungkot si Randy nang sabihin niya, ilang libong taon na ang nakalilipas, namatay si Master sa isang mahiwagang kaharian. Mukhang nalungkot si Coldfeather at agad na bumantong hininga at sinabing, "Sayang naman. Si Andre ang disipulo na pinaka-ipinagmamalaki ko. Hindi ko inaasahan na kaming dalawa, master at disipulo, ay limitado ang swerte." Nakinig si Dax sa tabi hanggang sa muntik na niyang makagat ang sarili niyang dila, at nablangko ang buong isipan niya.
Tinawag pa nga ni Head Elder ang matandang ito bilang kanyang Grandmaster. Grandmaster. Hindi inaasahan ni Dax na ang matandang lalaking ito na lumabas ay galing sa ewan ng Diyos, ang taas pala ng seniority niya kaya nakakatakot na. Ano kaya ang ginawa niya ngayon lang? Ngunit ang 2 taong sina Cold Feather ay nalulong sa kalungkutan at walang oras para puntahan at bigyang pansin siya. Maingat na nagtanong si Rendin, sumagot si Grandmaster Cold Feather at pumasok sa espasyo ng mana noon, inakala pa nga ni Master na ikaw ay nasa loob ng spatial inheritance. Hindi niya inaasahan na ang iyong matandang sarili ay buhay pa pala. Tiyak na ginhawa ang espiritu ni Master sa langit. Tumawa si Cold Feather nang may pangungutya at sinabing, hindi namatay, pero wala rin namang gaanong pagkakaiba sa patay. Kung hindi dahil sa pagkakasalubong ko kay Mateo, mananatili lang ako sa loob ng spatial inheritance habang buhay at maging isang taong hindi patay, ngunit hindi rin buhay. Note: ang Grandmaster sa kasong ito ay tumutukoy sa amo ng amo. 1606. Magkakasunod na pagsulong sa kaharian. Sa kalangitan, hindi lamang ang marahas na espiritual na enerhiya ang hindi nabawasan, mayroon din itong mga palatandaan na lalong nagiging mabangis. Ang kanyang aura ay patuloy na tumataas at hindi nagtagal ay sumabog sa gitnang yugto ng Origin Deity Bottleneck, patungo sa huling yugto ng Origin Deity Realm. Parang isang walang kalalimang hukay si Mateo, binabagabag ang espiritual na enerhiya mula sa lahat ng direksyon. Ang 100 taon ng kakulangan sa espiritual na enerhiya ay nagpauhaw sa kanya ng husto, na sumisipsip ng buong puso sa isang iglap. Nang makita ni Rendin ang eksenang ito, paulit-ulit na kumurap ang kanyang ekspresyon at nagulat siyang nagsalita, Grandmaster, itong si Mateo, kaya banyang. Dahan-daang tumango si Cold Feather at sinabing, kung hindi dahil sa nakita ko mismo, hindi rin ako maglalakas loob na maniwala sa mga panaginip ko na may makakaintindi ng 2 patong na batas spatial ng langit sa loob ng 100 taon. Hindi ko rin alam kung anong uri ng paraan ng paglilinang ang nililinang ng batang ito, para makayanan ang mga nakakatakot na batas spatial. Sok-sok. Sa kabuuan, ang batang ito ay naglalabas ng kakaibang bagay sa kanyang katawan. Matapang na sinabi ito ni Cold Feather, ngunit ang mga napakalaking alon ay bumulusok sa puso ni Rendin. Ang 2 kataas-taasang batas ang siyang pinapangarap ng lahat. Ngunit bukod sa hinalinhan ng Marshall Tower, wala nang makakaintindi pa rito. Napakaraming taon na ang lumipas, kung sasabihin mong hindi na antig si Rendin, mali iyon. Ngunit wala siyang lakas ng loob na pumunta at subukan ang kanyang swerte. Mahigit 100,000 taon na ang nakalilipas, si Cold Feather ay kilala bilang ang nangungunang henyo na ang mga nagawa ay higit pa sa sinauna at modernong panahon. Kahit siya ay namatay, sa loob ng spatial inheritance, kaya sino pa ang nang-ahas na pumunta at sumubok? Walang mag-aakala na nagtagumpay pala si Mateo. Ang kasalukuyang emosyon ni Winford ay gulo-gulo. Talagang mapait ito ng husto. Ang dahilan kung bakit niya tinangka na tretuhin sina Megan, White Light, at ang iba pa sa ganitong paraan ay dahil sigurado siyang patay na si Mateo sa loob ng spatial inheritance. Ngunit isang malakas na sampal ang ibinigay sa kanya ng realidad. Ito. Imposible ito. Siya. Hindi ba't namatay siya sa loob ng spatial inheritance? Bakit siya magpapakita rito? Nataranta ang buong pagkatao ni Winford. Nang makita niya si Mateo, alam niyang tapos na siya. 100 taon na ang nakalilipas, si Mateo ay labis ng dominanti, natalo pa nga niya si Head Elder Roscoe. Ngayon, naunawaan na talaga ni Mateo ang mga batas sa espasyo at bumalik ng may dominanti. Si Mateo, na may natatanging kakayahan sa alchemy at martial arts, ay tiyak na mag-aalab sa init sa Heavenly Eagle Imperial City. Kung may sisisihin man siya sa isang tao, walang makakapagligtas sa kanya. Hahaha, karapat-dapat ngang maging kuya ko. Winford, hindi ba't sinabi mong namatay ang kuya ko sa loob? Dilat mo ng malaki ang mga mata mo at tingnan mo kung sino ang taong iyon. Sabi ni White Light sabay tawa ng malakas. Sa ilang taon na ito, brutal silang inapi ni Winford. Ngayon, nang makita ang kanyang malapagong na anyo, siya ay lubos na nakaramdam ng kalayaan sa kanyang puso. Bumungad sa mukha ni Winford ang isang ngiti na mas pangit pa sa pag-iyak.
Lumuhad siya ng may malakas na kalabog, niyakap niya ang mga binti ni White Light at umiyak ng mapait habang sinasabi, Panginoong White, ito. Ito ang hamak na taong ito na may mga mata ngunit hindi nakakakita. Ito. Ang hamak na taong ito ay naakit ng iba. Kaya ko ginagawa ang ganitong kalokohan. El Panginoong White, pakitaas po ang inyong kamay sa awa at palayain ninyo ako. Tinignan ni Megan at ng iba pa si Winfred ng may paghamak. Ang lalaking ito ay isang tipikal na hambog at kasuklam-suklam na tao, inaapi ang mabait at kinatatakutan ang masasama, ang damo sa ibabaw ng pader ay umuugoy kahit saan ihip ng hangin. Kapag wala si Mateo, lumilikha siya ng lahat ng uri ng kahirapan. Ngayong bumalik na si Mateo, agad siyang naging apo. Ang ganitong uri ng tao, minamaliit sila ng iba mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Hey! Alam mo na bang hilingin kay Lord White na itaas ang kamay niya bilang awa ngayon? Pinalagpas mo na ang pagkakataon. Pero wala ring silbi na magmakaawa ka sa akin ngayon. Sa bagay na ito, hayaan mo na si Big Brother na magdesisyon, sabi ni White Light ng may malamig na ngiti. Kung matagal mo nang alam na darating ang araw na ito, bakit ka pa umaarte ng ganyan noon? Kayo ni Davis ay nagsabuatan, pero maghintay ka at magmasid ng maayos. Gusto kong makita kung darating si Davis at mamamanhik para sa iyo. Malamig na sanggal ni Megan. Pinagsisihan ito ni Winfred sa kanyang puso. Hindi niya talaga inaasahan. Dapat mag-iwan ng sinag ng pag-asa ang isang tao kapag gumagawa ng anumang aksyon, ngunit itinulak niya sina Megan at ang iba pa sa pagkalipol. Mali ako. Lolo, alam ko pong mali ako. May mga mata ako pero hindi ako makakita, nabubulag ako ng obsesyon, ako. Sabi ni Winfred habang marahas na sinasampal ang sarili. Wala na siyang pakialam sa mga kakaibang titig na ipinupukol ng iba. Alam niya na kung hindi niya makukuha ang kapatawaran ng mga taong ito, masisira ang buhay niya. Dahil sa kanyang katayuan, na nakakasakit ng damdamin ng isang matanda, hindi iyon naiiba sa paghingi ng kamatayan. Bukod pa rito, sa talentong ipinakita ni Mateo, ang kanyang katayuan sa Heavenly Eagle Imperial City, malamang kahit si Head Elder ay mahihirapan pang hawakan ang isang kandila. Ang daming sinasabi ni Winfred, sinampal ang sarili niyang bibig habang nagsasalita, para maging malinaw at malakas ang boses nito. Sa harap ng napakaraming tao, siya, isang marangal na makapangyarihang Divine Lord Realm, ay itinuturing ding lubos na nawala ng itsura noong nakabalik pa lamang siya sa bahay ng kanyang lola. Hindi ba't si Protector Winfred iyon? Bakit siya mag-uuko ng walang ingat sa isang grupo ng mga martial artist ng Heaven Glimpse Realm? Mukhang malalapit na kamag-anak ni Elder Crosswell ang iilang taong iyon. Si Winfred ang pinaka-snob. Sa mga nakalipas na taon, inakala ng lahat na patay na si Elder Crosswell. Talagang nasaktan niya sila ng husto. Hey! Walang sino man ang maaaring mag-isip na ang pagmamana ng espasyo na hindi pa napagtagumpayan ng sinuman noon, ay talagang nagtagumpay ay Elder Crosswell. Oo, kapag naabot ng isang tao ang daw, ang kanyang mga ibon at aso ay umaakyat din sa langit. Kahit na ang kanyang mga kamag-anak ay nasa Heaven Glimpse Realm lamang, sino ang maglalakas loob na saktan sila? Masiglang nag-usap ang mga naroon. Ngunit nang dama po ito sa tainga ni Megan at ng iba pa, medyo nakakairita ito. Isang kakaibang emosyon ang kumalat sa puso ng lahat. Galit na galit si White Light at malamig na sinabi, lumayo ka sa akin, ayoko nang makita ka ngayon. Kung patuloy ka pa ring manggugulo, ipapapatay kita kay Big Brother sa gulo, maniniwala ka ba o hindi? Napatalon si Winfred sa takot at dali-daling sinabi, oo, maliligaw ako. Maliligaw ako. Pagkatapos niyang magsalita, tumakbo siya palayo at nagmamadaling umalis. Walang mag-aakala na ang tagumpay ni Mateo ay 10 araw at 10 gabi. Naramdaman pa nga ng mga martial artist ng Heavenly Eagle Imperial City na mas manipis ang espiritual na enerhiya sa kanilang paligid. Ang lahat ng espiritual na enerhiya ay nasipsip ng malinis ni Mateo. Kahit na normal na naglilinang ang lahat, unti-unti pa rin ang prosesong iyon. Kahit na sapat ang espiritual na enerhiya sa paligid, hindi pa rin nila ito kayang sipsipin. Paano nangyaring katulad ito ni Mateo? Para itong ganap na pagwawalang bahala sa buhay ng isang tao.
At ang kaharian ni Mateo ay mabilis ding umuunlad. Napakalaking kalokohan ng tagumpay ni Elder Crosswell. Nitong mga nakaraang araw, direkta siyang nag-cultivate para maabot ang pinakamataas na antas ng late-stage origin deity mula sa middle-stage origin deity. Kung titingnan mo ito, hindi niya direktang mararating ang grand completion ng origin deity, tama ba? Malamang. Tingnan mo, nakalusot siya. Talagang nakalusot. Diyos ko, kaya mo palang mag-cultivate ng ganito. Ang tagumpay ni Mateo ay nagbigay sa mga tao ng napakalakas na pakiramdam ng epekto. Ang origin deity realm ay hindi katulad noong nasa mortal realms pa lamang. Sa bawat pagsulong ng isang minor realm, ang kinakailangang espiritual na enerhiya ay isang napakakakila-kilabot na bilang. Kahit na mas mahusay pa sa isang martial artist, kahit na mas mataas ang antas ng cultivation method na kanilang nilinang, hindi pa rin ito naririnig na makalusot sa dalawang magkasunod na minor realm sa loob lamang ng ilang araw. Pero nagawa ito ni Mateo. Sa oras na ito, ang aura ni Mateo ay tumaas ng husto, nalagpasan ang bottleneck ng late-stage origin deity sa isang iglap, at naabot ang grand completion realm ng origin deity. Nang makita ni Randy ang eksenang ito, labis siyang nabigla sa kanyang puso. Pero ngumiti si Coldfeather at sinabing, gustong bumawi ng batang ito para sa lahat ng 100 taon ng naantalang paglilinang. Mukhang malapit na siyang matapos. Panahon na rin ngayon ng matandang ito. Sok-sok. Kung kaya rin ng matandang ito na makalusot tulad niya, anong galing nito? 1607. Umangat ng husto ang kaharian ni Mateo hanggang sa umabot ito sa puntong hindi na nito kayang lagpasan ang susunod na kaharian. Nang mga sandaling iyon, tumigil na siya sa paglamon ng espiritual na enerhiya. Sa wakas, naabot na rin ng kanyang kaharian ang tugatog ng kaluwalhatian sa origin deity realm. Isang hakbang na lang ang layo niya sa Divine Lord realm. Nang makitang tumigil na sa wakas si Mateo sa paglusot, nakahinga ng maluwag ang iba. Nako, sa wakas tumigil na rin. Iniisip ko pa nga kung paano kung patuloy siyang lumulusot ng ganoon. Kakaiba talaga si Elder Crosswell. Ito pa lang ang unang beses na narinig ko na may kayang makalusot ng ganito sa loob ng origin deity realm. Ano ba ang alam ninyo? Ibinubuhos ni Elder Crosswell ang kanyang malawak na naipon sa paglipas ng mga taon. Gamit ang kanyang talento, paano niya nagawang hindi makalusot sa loob ng 100 taon? Nag-ipon siya ng mga bagay sa loob ng 100 taon. Kaya nga nagkaroon ng kahangahangang gawa ngayon. May katuturan. Pero pagkalipas ng 100 taon, mula sa gitnang yugto ng origin deity patungo sa tugatog ng grand completion origin deity, ito rin ay napakahirap paniwalaan. Sa wakas ay bumalik na sa katahimikan ang espiritual na enerhiya ng Heavenly Eagle Imperial City. Unti-unti ring bumabawi ang espiritual na enerhiya ng Inner City ng mga pormasayo ng pagtitipon ng espiritu. Sa loob ng ilang araw na ito, hindi alam ni Mateo kung gaano karaming espiritual na enerhiya ang nilamon. Kahit ang mga pormasayo ng pagtitipon ng mga espiritu ay halos hindi na makahabol sa bilis ng kanyang paglamon. Ang kanyang tagumpay sa pagkakataong ito ay ang pagkain ng isang matabang piraso ng karne sa isang subo lamang. Kahit na ang mga powerhouse ng Divine Lord Realm ay nakakalusot, hindi ito maihahambing sa kanyang bilis ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya. Hahaha, binabati kita, Elder Crosswell, sa pagkamit ng Dao at pagbabalik. Si Elder Crosswell ay tunay na isang walang kapantay na henyo, na gumamit lamang ng 100 taon at lubos na naunawaan ang mga batas sa espasyo. Binabati kita, Elder Crosswell. Lumapit ang grupo ng mga matatanda upang bumati at bumati kay Mateo. Alam nila na sa pagbabalik ni Mateo ng may dominanti sa pagkakataong ito, ang momentum ng kanyang pag-angat ay hindi na mapipigilan ng sinuman. Bukod dito, nagdala pa siya pabalik ng isang dakilang Diyos. Narinig nila mismo na ang punong elder ng Marshall Tower, si Rendin, ay tinawag ang matandang iyon bilang kanyang Grandmaster. Sa pagkakataong ito, dinala rin ni Rendin si Coldfeather at lumapit. Diretso niyang hinawakan ang mga kamay ni Mateo at sinabing, Elder Crosswell, ang nagpapagaling na si Grandmaster Coldfeather na nawala ng mahigit 100,000 taon, walang katapusang pasasalamat ang zing na ito. Tumaas ang kilay ni Mateo at nagpakita ng kaunting pagkagulat at sinabi ng may pagkamangha, Brother Cold.
Si Senior Coldfeather pala ang Grandmaster ng Head Elder. Sa sandaling ibinuka niya ang kanyang bibig, natuklasan ni Mateo na may mali. Tinawag siya ng punong elder ng Marshall Tower bilang Grandmaster Coldfeather, pero tinawag siya ni Mateo bilang Brother Coldfeather. Hindi ba't malinaw na pagsasamantala ito sa lahat? Hindi pa rin mahalaga ang spatial inheritance, pero nang makabalik siya sa Imperial City at malaman ang seniority ni Coldfeather, natural lang na hindi na niya ito basta-basta matatawag na casual. Kahit may kayabangan si Mateo, hindi ibig sabihin noon ay hindi niya naiintindihan ang mga ginagawa ng mundo. Kung tatawag siya ng ganito, kahit na walang sasabihin ang iba dahil sa mukha ni Coldfeather, tiyak na malulungkot ang kanilang mga puso. Tutal, isa lamang siyang martial artist sa Origin Deity Realm. Bagamat hindi natakot si Mateo na magkaroon ng mga kaaway, ang hindi kinakailangang pag-uudyok sa mga kaaway ng ganito ay malinaw na hindi isang matalinong hakbang. Nahihirapan si Mateo kung paano siya kakausapin. Pero sino ba ang mag-aakala na si Coldfeather ay walang pakialam at sinabing, "Bata, hindi mo kailangang maging magalang sa akin. Gawin natin ang sarili nating gusto. Sa hinaharap, tatawagin mo pa rin akong Brother Coldfeather." Kung tungkol sa iba, ginagawa nila ang dapat nilang gawin. Ang matandang ito ay nakulong ng mahigit 100,000 taon, kaya bakit ko pa aalahanin ang mga walang kwentang formalidad na ito? Si Rendin ang apprentice ng disipulong pinakaipinagmamalaki ko. Hindi ko rin inaasahan na lumipas ang mahigit 100,000 taon, siya na nga ang naging punong elder ng Marshall Tower. Walang pakialam si Coldfeather, pero medyo naiilang ang mga mukha ni na Rendin at ng iba pang mga elder. Sinabi na iyan ng matanda mo, paano pa tayo maglalakas loob na magsabi pa ng kahit ano? Hindi rin mahiyain si Mateo. Ngumiti rin siya at sinabing, mukhang puro mahuhusay na tao talaga ang angkan ni Brother Coldfeather. Kahit na hindi kami masyadong nag-uusap ni Head Elder, matagal ko nang naririnig na walang kapantay ang kanyang husay sa pakikipaglaban, isa banal na karayom na nagpapatatag ng dagat ng Heavenly Eagle Imperial City. Nang marinig ito ni Coldfeather, hindi niya napigil ang sabihin ang galit, hayaan mong tumawa ka, nakababatang kapatid. Anong tawag mo rito? Ako, bilang Grandmaster, ay ikatlong patong na Divine Lord sa langit, habang siya, ang lolo, ay ikasyam na patong na Divine Lord sa langit. Sa bawat pangungusap na sinasabi ni Coldfeather, mas nagiging nahihiya ang ekspresyon ni Rendin. Ngunit ang ganitong uri ng kababalaghan ay talagang nagpawalang saysay sa mga tao. Hindi naman sa hindi nangyari ang mga sitwasyon na malampasan ang mga nauna sa isang tao, ngunit ang talento ni Coldfeather noon ay humanga sa buong lungsod ng imperyo. Sino ang mag-aakala na ang mga pangyayari sa mundo ay pabago-bago? Mahigit 130,000 taon ang lumipas, siya ay nakapag-cultivate lamang hanggang sa ikatlong patong ng langit na Divine Lord. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi kailangang maging ganito si Brother Coldfeather. Sa kasalukuyan mong mga kaalaman sa realm, ang pag-abot sa pagiging isang 9th-layered Heaven Divine Lord ay usapin lamang ng oras. Ang kasawian ay maaaring maging isang tunay na biyaya. Marahil ay maaari mong ilabas ang iyong mga naipon at makaabot sa Celestial Deity Realm. Tumawa si Coldfeather at sinabing, totoo yan. Kung ang matandang lalaking ito ay hindi nakulong sa loob ng spatial inheritance noon, baka may posibilidad talaga akong makalusot sa mga tanikala ngayon at atakihin ang Celestial Deity Realm. Ngumiti si Mateo at sinabing, kapatid na Coldfeather, ikaw at ako itinuturing ding tadhana. Kapag nakarating ako sa Divine Lord Realm, tutulungan kitang pinuhin ang mga medicinal pills at tutulungan kitang makalusot sa mga realm sa lalong madaling panahon. Natigilan si Coldfeather, saka lamang naalala na ang pagkakakilanlan ni Mateo ay tila isang elder ng Peel Tower at hindi ang elder ng Marshall Tower. Medyo nagtataka siya kung bakit maaaring maging elder ng Peel Tower si Mateo. Nang makitang nagtataka si Coldfeather, sinabi ni Rendin, mukhang hindi pa rin alam ni Grandmaster ang tungkol sa kakaibang aspeto ni Elder Crosswell. 100 taon na ang nakalilipas, pinino niya ang isang Void Spirit Divine Grade na Vast Sun Universe Peel. Yumanig ito sa imperial na lungsod ng ilang panahon noon. Nanliit ang mga mata ni Coldfeather at napasigaw siya, Void Spirit Divine Grade. Vast Sun Universe Peel. Hindi ka nagbibiro sa akin, di ba?
Ngumiti si Rendin at sinabing, paano nagawa ni Rendin na magbiro kay Grandmaster. Sa bagay na ito, lahat ng mga elder na naroon ay mga saksi. Huminga ng malalim si Coldfeather at itinuro si Mateo habang walang imak na sinasabi, ikaw, bata, ay talagang kakaiba. Ang matandang ito ay kilala bilang numero 1 henyo ng Heavenly Eagle Imperial City na ang mga nagawa ay higit pa sa sinauna at modernong panahon noon. Pero sa harap mo, hindi na ito dapat banggitin. Ngumiti si Mateo at sinabing, swerte lang. Tama, Head Elder. Ang special inheritance ng Marshall Tower, napabuti ko na ito. Sa hinaharap kung may gustong pumasok at umunawa ng mga batas special, hindi na ito magiging mapanganib. Masyadong sukdulan ng senior na nag-iwan ng mana. Kahit na napakalalim ng paraan ng pagmamana, masyadong mapanganib din ito. Ayaw ni Mateo na makialam pa sa paksang ito at maaari na lamang siyang magpalit ng usapan. Nanginig ang buong katawan ni Rendin at hindi makapaniwalang sinabi, seryoso ba si Elder Crosswell? Ito. Hindi ito maaaring biruhin. Hindi lang si Rendin, lahat ng mga elder at deacon sa tabi, maging ang mga protector na medyo malayo, matapos marinig ang balitang ito, bawat isa sa kanila ay labis na natuwa. Ang sabihing hindi sila naantig ng mga bata sa espasyo, itong malaking bread cake na inilagay sa kanilang bahay, ay hindi totoo. Pero nakakalason ang malaking bread cake na ito. Kain ka lang ng isang subo at mamamatay ka na, sino ang maglalakas loob na kumain? Noon, kasama na si Coldfeather, hindi ba't lahat sila ay nakapasok sa special inheritance dahil sa mga batas special, itong kataas-taasang batas. Sa huli, bukod sa pagkakakulong ni Coldfeather sa loob, wala nang iba pang nakalabas. Pero ngayon, sinabi ni Mateo na pinahusay niya ang special inheritance. Paanong hindi sila mababaliw nito? Tumawa si Mateo nang may pag-aalinlangan at sinabing, Head Elder, ganito kalaking bagay, paano nagawang magbiro nitong si Crosswell? Gayunpaman, pagkatapos nitong pagbutihin ito ni Crosswell, kahit na mas banayad ang special inheritance, ang kahirapan sa pag-intindi ay lubos ding tumaas. Sa kasalukuyang realm nitong si Crosswell, hanggang dito na lang ang kaya kong gawin. Pero walang pakialam si Rendin at sinabing may nasasabik na tingin, tunay ngang gumawa si Elder Crosswell ng isang dakilang bagay na kapakipakinabang sa Marshall Tower para sa mga susunod na henerasyon. 1608 Sa Crosswell Manor, isang binata ang yumuko ng may paggalang kay Mateo at sinabing, Elder Crosswell, si Winford ay ipinatapon na sa Jianggu City. Ang kanyang cultivation ay naselyuhan na at magiging alipin sa loob ng 300 taon. Tungkol naman kay Davis, ginawa ng head elder ang lahat para protektahan siya. Gayunpaman, pinaluhod siya ng head elder sa loob ng isang buwan sa plaza ng Peel Tower para mapawi ang galit ni Elder Crosswell. Matapos makinig si Mateo, malamig niyang sinabi, Roscoe, ang matandang punk na iyon na gumagawa ng mga konsesyon para makakuha ng kalamangan. Gayunpaman, ang pagluhod ng isang buwan ay isang malaking parusa rin kay Davis. Nagsikap ka, Cooper. Yumuko ang binata at sinabing, hindi mahirap ibahagi ang mga alalahanin ni Elder Crosswell. Sumulyap si Mateo sa kanya at nakangiting sinabi, Cooper, sa totoo lang, dahil sa talento mo, hindi mo kailangang maging tagasunod ko. Bakit mo kailangang ilagay ang sarili mo sa isang malaking abala? Ang binata na ito ay tinatawag na Cooper Nigel, ang numero 1 tao ng henerasyon ng kabataan ng pamilya Nigel. Kahit si Flavia ay hindi rin kayang tapatan ang talento ni Cooper. Noon, gumastos si Vale ng $3.5 bilyong at napanalunan ang Vast Sun Universe Pill para lang ibigay ito sa kanya. Matapos inumin ang Vast Sun Universe Pill na iyon, mabilis na napagtanto ni Cooper ang pambihirang kakayahan ng medicinal pill na ito. Isa pa lamang siyang Grand Completion Origin deity noong panahong iyon, ngunit mabilis niyang naunawaan ang mga bagay-bagay, direktang tumatawid sa Half-Step Divine Lord, sa hangganang ito, at pagkatapos ay naging isang First Layer Heaven Divine Lord powerhouse. Matapos makalusot, ang kanyang cultivation ay parang pagharap sa isang hack, ang kanyang lakas ay mabilis na sumusulong. Sa loob lamang ng wala pang 100 taon, nakapag-cultivate na siya upang maging isang pinakamataas na pangalawang patong na langit na Divine Lord. Nakakapangilabot pakinggan ang ganoong bilis ng paglilinang.
Mabilis na napagtanto ni Cooper na ito ang epekto ng Vast Sun Universe Spill. Gusto niya sanang pasalamatan si Mateo noong una, pero nang marinig niyang namatay si Mateo sa loob ng Spatial Inheritance, medyo nalungkot pa siya ng ilang panahon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pagbabalik ng dominanteng si Mateo ay niyanig ang buong lungsod ng imperyo. Nang marinig ni Cooper na maghahanap sila ng ibang tagasunod para kay Mateo, siya ang nagkusa na humingi ng atas. Sa simula, dahil sa kanyang pagkakakilanlan, iba lang ang kanyang mga katulong. Saan siya naging katulong ng ibang tao, ganitong uri ng bagay. Kahit ang mga matatandang iyon ay hindi nang ahas na gamitin si Cooper bilang isang katulong. Ngunit ang pamilya Nigel ay may suporta sa bagay na ito at tinulungan pa nga si Cooper sa kampanya sa maraming paraan, na siyang dahilan kung bakit siya namumukod tangi sa maraming tagapagtanggol. Ngayon, ang pagnanais na maging tagasunod ni Mateo ay hindi na ganoon kadaling bagay. Dati, si Mateo ay isa lamang talentong hindi kapanipaniwala para sa kanila. Ang kaya lang ni Mateo ay ang pagpino ng rank 3 divine pills, na wala namang silbi sa kanila. Pero ngayon, isang hakbang na lang ang layo ni Mateo para maging isang 4-star alchemy god. Nang matagumpay siyang makalusot, ang kahalagahang iyon ay lubos na nag-iba. Dahil sa mga benepisyo ng isang paborebleng posisyon, sino man ang maaaring maging tagasunod ni Elder Crosswell, ang mga benepisyong makukuha ay natural na hindi rin maiisip. Kaya naman, ang pag-aayos para kay Mateo ng isang tagasunod sa pagkakataong ito ay masasabing matagal ng pinag-iisipan ng lahat. Nakakalungkot na si Daxlin ay nakapagbuntong hininga na lamang sa bahay na parang isang munting asawa ngayon. Isang napakalaking pagkakataon ang minsang inilagay sa harap niya, ngunit hindi niya ito pinahalagahan. Kapag nawala na ito ngayon, maaaring huli na para magsisi. Hindi siya masyadong nagsikap kay Mateo. Ito ay dahil lamang sa si Mateo ay isang 3-star alchemy god, dahil lamang sa kadahilanang ito. Pero hindi niya kailanman pinangarap na ganito kabilis dumating ang araw na ito. Sa loob lamang ng maikling 100 taon, narating ni Mateo ang tugatog ng Grand Completion Origin Deity mula sa Middle Stage Origin Deity. Imposible na ang kagustuhang bumalik ngayon. Bukod pa rito, noong nakulong si Mateo sa Spatial Inheritance noon, pinagalitan pa niya si Megan noon. Ngumiti si Cooper at sinabing, 100 taon na ang nakalilipas, nanalo ang aming pamilya Nigel sa bid para sa Vast Sun Universe Spill ni Elder Crosswell. Sinasabi ng lahat na gumagamit ang pamilya Nigel ng mga Divine Essence Stone para suklian ang iyong biyaya. Sa totoo lang, naisip ko rin iyon noong panahong iyon. Pero nang inumin ko ang Vast Sun Universe Spill at makaabot sa Divine Lord Realm sa isang iglap, alam kong ang aming pamilya Nigel pala ang nagsamantala kay Elder Crosswell. Ang halaga ng medicinal pill na iyon ay hindi masusukat gamit ang mga Divine Essence Stone. Ngumiti rin si Mateo at sinabing, kaya, nandito ka para suklian ang kabaitan mo. Pero umiling si Cooper at sinabing, alam kong hindi kailangan ng suklian ni Elder Crosswell ang pasasalamat. Wala ring itinatago rito. Sa ngayon, sa buong lungsod ng imperyo, sino ang hindi umaasang sumama bilang mga tagasunod ni Elder Crosswell? Hanggat sinusundan ka nila, walang hanggan ang mga posibilidad sa hinaharap. Sa totoo lang, lahat ay talagang gustong makinabang mula sa iyong liwanag. Medyo nagulat na tiningnan ni Mateo si Cooper, hindi niya inaasahan na magiging tapat pala ito. Iba ang malaman, at iba naman ang sabihin ito ng harapan. Kahit papaano, ang prangkang personalidad ni Cooper ay lubos na humanga kay Mateo. Kung magsasalita si Cooper ng mga mapagpanggap na salita para lang baliwalain siya, natural na mas lalala ang impresyon niya sa kabilang panig. Kung tungkol sa kanya, natural lang na hindi na rin siya nito masyadong pagkatiwalaan. Sa mga taong hindi niya pamilyar, natural lang na kailangan silang obserbahan at pag-aralan ng kaunti ni Mateo. Tulad ni Dax, tinulungan siya ni Dax na harapin si Aislo. Ngunit si Dax ay puno ng pag-aalinlangan at takot nang makaharap niya si Davis, kaya hindi na siya binigyan ni Mateo ng isa pang pagkakataon. Tungkol kay Cooper, kahit miyembro siya ng pamilya Nigel, kung hindi niya makapasa sa kanyang pagsusulit, hindi rin niya ito magagawa. Kasalukuyang nag-uusap ang dalawang tao nang biglang dumating sina Megan at ang ilang mga tao mula sa White Light.
Nang makita ni Mateo ang hanay ng mga taong ito sa labanan, hindi niya maiwasang matakot. Anong nangyayari sa inyo? Nagtatakang tanong ni Mateo. Napakamatino ni Cooper, nang makita ang eksenang ito, agad siyang umalis. Dahil dito, mas gumaan muli ang tingin ni Mateo sa kanya. Ang iilang tao ay nagbanta, ngunit nang makarating sila sa harap ni Mateo, bigla silang natahimik. Nagkatinginan sila, nagpalitan ng tingin, at sa totoo lang ay hindi alam kung paano magsisimulang mag-usap. Ang pagpapakitang ito ay lalong nagpakuryoso kay Mateo. Hipag, mas mabuting ikaw ang magsabi. Sabi ni White Light. Napaisip si Megan at biglang naglakas loob na sabihin, Kuya Mateo, sa totoo lang, hinahanap ka namin, gusto naming sabihin sa iyo na gusto naming lumabas at magsanay ng mag-isa. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo nang marinig iyon at sinabi sa seryosong boses, hinding-hindi. Ang mga powerhouse ay sagana na parang mga ulap sa Heavenspan World, si Megan ang kanilang kaunting lakas, ang paglabas ng mag-isa para magsanay ay walang pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Hindi dapat tingnan kung paano maayos ang pagkakaayos ng Heavenspan World. Sa totoo lang, nasa lahat ng dako ang mga panganib. Kunin mo na lang ang Cold Feather, ang kanilang henerasyon ng mga makapangyarihang nilalang, ilan ang tunay na kayang mabuhay ng higit sa 100,000 taon. Bukod sa iilan sa kanila, kung may mangyari man sa isa sa kanila, hindi niya mapapatawad ang sarili niya habang buhay. Ang saloobin ni Mateo ay malinaw na nasa loob ng inaasahan ni Megan. Kuya Mateo, alam ni Megan na mahalaga sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ngunit dahil nasa ilalim ka ng iyong proteksyon, tanging ang aming paningin lamang ang aming natatandaan. Dahil sa iyong talento, lalong lalala ang ating agwat. Hanggang sa huli, hindi na namin kayang sabayan ang iyong mga yapak. Alam ko kung gaano kalaking paghihirap ang iyong tiniis para kay Ate Marie Chris nitong mga nakaraang taon, kung gaano kalaking pressure ang iyong tiniis. Hindi namin inaasahan na habang buhay ka lamang ay tahimik na mapapanood mula sa iyong likuran at walang magagawa. Umaasa kami na balang araw, makakasama ka naming lalaban ng hindi lamang kinakabahan at nag-aalala, sabi ni Megan. Nagsalita rin si White Light sa oras na ito at sinabing, Kuya, noon, nagtakbuhan tayo sa lahat ng direksyon sa Immortal Grove World. Noong panahong iyon, nasa sabayan ko pa rin ang mga yapak mo. Pero ngayon, sa isang tabi lang kita mapapasaya. Alam mo ba kung gaano kasakit para sa akin? Noong nasa Immortal Grove World, nang lumitaw ang Heavenly Sin-Heretic God na iyon, hindi mo alam kung gaano ako kawalang kapangyarihan at kawalang pag-asa. Hindi ko inaasahan na habang buhay ka lang makakapagdasal na magpakita kapag nakaharap ako ng panganib. Maaari mo kaming iligtas ng 1 beses, iligtas ng 2 beses, pero sa hinaharap. Tiningnan sila ni Mateo, ibinoko ang kanyang bibig, ngunit hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. 1609. Una naranasan ni Mateo ang sakit ng pagkawala ng kanyang ama. Kalaunan, naranasan niya ang maagang pagkamatay ni Marie Chris, kaya mas naging sensitibo siya sa proteksyon ng mga nakapaligid sa kanya. Hindi niya talaga hinahayaang makaranas ng kahit kaunting pinsala ang mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya naman, nang bumalik siya sa Immortal Grove region at nakatagpo ang Heavenly Sin-Heretic God, hinarap niya ito gamit ang nakakasukang pamamaraan. Sa loob ng maraming taon, lagi niyang ginagawa ang kanyang makakaya upang protektahan ang mga taong nakapaligid sa kanya ngunit hindi niya kailanman inisip ang damdamin ng mga nasa paligid niya. Tila ang paraan niya ng paggawa ng mga bagay-bagay ang dahilan kung bakit sina Megan, White Light, at maging si Laika ay namuhay sa isang nakakapangilabot na kapaligiran. Napakalinaw, kahit sino pa si Megan, White Light, o Laika, lahat sila ay mga taong may napakalakas na pagmamalaki. Kung isasantabi si Mateo, lahat sila ay mga dekalidad na henyo sa martial arts. Kahit na nailagay sa Heavenspan World, ang kanilang mga talento ay mas malakas pa rin kaysa sa karamihan ng mga martial artist. Pero ang paraan ng paggawa ni Mateo ng mga bagay-bagay ay pumihil sa kanilang talento. Tila sa panahong ito na wala siya, sa wakas ay nasuklian na nito ang hamon sa pagmamalaki ng mga taong nakapaligid sa kanya. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, Megan, White Light, pasensya na. Mukhang nakalimutan ko ang nararamdaman mo. Biglang sabi ni White Light, Kuya, anong sinasabi mo?
Naiintindihan naming lahat ang mga bagay na ginagawa mo para sa amin. Bukod pa riyan, mayroon ka ring kakayahang iyan. Pero alam din namin kung gaano mo tiniis ang ilang taon na ito. Ang pagnanais naming maging malakas ay hindi lamang ang hindi pagiging pabigat mo, kundi ang hayaan kang sumulong ng walang pag-aalinlangan. Sinabi rin ni Megan, Kuya Mateo, gusto ko lang ibigay ang kaunting lakas ko para kay Ate Marie Chris. Tumanggaw si Mateo at sinabing, sige, naiintindihan ko. Bawat tao ay may kanya-kanyang landas. Sa mga nakalipas na taon, ako talaga ang masyadong kinakabahan, binura ang talento ninyo. Sige, alis na kayo, pero gumawa tayo ng kasunduan na 500 taon. Pagkalipas ng 500 taon, kahit saan pa tayo mapunta, kailangan nating bumalik sa Heavenly Eagle Imperial City. Sa sandaling marinig ito ng lahat, hindi nila maiwasang matuwa ng husto. Natural na walang dahilan para tumanggi. Naunawaan ng husto ni Mateo ang iilang taong ito. Dahil nagpasya silang hanapin siya, ibig sabihin ay nakapagdesisyon na sila. Kahit hindi pinansin si White Light, tila maamo ang ugali ni Megan, ngunit sa totoo lang, mayroon din siyang malakas na panig. Kung hindi, hindi rin siya direktang makakatakas sa mas mababang kaharian noon at makakatagpo si Mateo. Sa iilang tao, ang pinaka-nag-aalala kay Mateo ay natural na si Laika. Simple lang ang iniisip ni Laika at hindi pa siya nakaranas ng mga makamundong gawain. Sa masalimuot at magulong mundo ng mga martial artist, mahirap garantyahan na hindi siya matatalo. Para dito, ibinigay ni Mateo si Roshi kay Laika, at inutusan itong protektahan ang kaligtasan ni Laika habang nasa daan. Bukod dito, binigyan ni Mateo ang bawat isa sa kanila ng ilang mystical na kayamanan ng Divine Lord. Dahil sa mamistiko at kayamanan ng banal na Panginoon, kaya nilang tumalon sa mga kaharian at lumaban, at ang kanilang kakayahang mabuhay ay natural na tumaas ng malaki. Noong araw na umalis sila, hindi sila pinaalis ni Mateo. Kahit nasamahan mo ang isang tao ng 1,000 milya, tiyak na may pag-aalis din sa huli. Mahirap hulaan ang kasaganaan at kapigatian sa paglalakbay na ito, wala talagang lakas ng loob si Mateo na harapin ito. Habang nagtatago sa Crosswell Manor, nalulumbay si Mateo para sa kanyang sarili. Senior, hindi pa rin ako sapat na malakas. Bumantong hininga si Mateo at sinabi kay Dustless. Natahimik sandali si Dustless at ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, napakahusay mo na. Ang buhay ay parang buwan, lumiliit at lumulutang. Ang mga tao ay may kalungkutan at paghihiwalay. Tila nakatayo ang mga Dao ancestors sa tuktok ng mundo, ngunit ang mga paghihiwalay ng buhay at kamatayan na kanilang naranasan, ilan ang nakakaintindi nito. Sa huli, ang mga powerhouse ng deity realm ay hindi tunay na mga Diyos. Ngumiti si Mateo ng mapait at sinabing, naiintindihan ko ang lahat ng loika, pero pagdating talaga sa araw na ito, hindi ko pa rin ito kayang bitawan. Kailangan kong maging malakas sa lalong madaling panahon, maging malakas hanggang sa Megan, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa akin, maging malakas hanggang sa walang maglakas loob na tumingin muli sa kanila. Inalo siya ni Dustless at sinabing, hindi ko pa pinagdudahan yan dati. Ang pag-alis ni na Megan at ng iba pa ay lalong nagpatibay ng determinasyon kay Mateo. Mula noon, mas isinubsob niya ang sarili sa mas magulo at mas masigasig na paglilinang. Nitong mga nakaraang araw, si Mateo ay palaging nagtatago sa loob ng espasyo ng World Suppressing Steel, gustong maunawaan ang ika-4 na antas ng pamamaraan ng cultivation ng Chaos Heaven Span Cannon. Ngunit ang katotohanan ay hindi naaayon sa inaasahan, mahigit 10 taon niyang naunawaan ang nasa loob ng espasyo ng World Suppressing Steel at hindi rin niya mahanap ang kahit kaunting palatandaan. Ang Origin Deity Realm patungo sa Divine Lord Realm ay isang napakalaking daanan para sa lahat ng martial artist. Ang isang minamahal ng langit na tulad ni Cooper ay isa lamang palang minuryang nilalang. Hindi ko alam kung ilang martial artist ang nakaharang sa labas ng pinto ng Divine Lord Realm sa buong buhay nila. Ang cultivation ni Mateo ay nakaranas ng malaking hadlang sa unang pagkakataon. Senior, bakit pakiramdam ko ay mayroong isang labis na magkasalungat na pakiramdam? Ang lahat ng mga powerhouse ng Divine Lord Realm ay nagbubukas ng panloob na mundo na nakakamit ang posisyon ng isang soberano.
Ganoon pinatutunayan ng isang tao ang kanilang daw bilang isang Divine Lord Realm. Ngunit bakit ayon sa aking mga hinuha sa loob ng 10 taon na ito, ang landas na ito ay hindi gagana? Saan nga ba ako nagkamali? Maaari kayang nagkamali ako mula pa sa simula. Dahil matagal na hindi umuunlad, si Mateo ay naging sobrang irritable sa kanyang puso at kinailangang maglabas ng ilang salita mula sa kanyang sistema. Sa nakalipas na 10 taon, gumawa si Mateo ng hindi mabilang na mga pagbawa sa harap ng Lesser Heavenspan Mountain. Nais niyang mahanap ang paraan upang mabuksan ang isang panloob na mundo. Gayunpaman, kahit paano pa niya hinuha, iisa lang ang resulta, sarado na ang landas na ito. Pinapatunayan ng daw ng isang tao bilang isang banal na Panginoon, pagbubukas ng isang panloob na mundo, at pagiging soberano ng isang mundo, ito ang landas na dapat tahakin para sa lahat ng mga makapangyarihang mundo ng Heavenspan. Pero hindi alam ni Mateo kung bakit, sa pagpapatuloy ayon sa unang 3 antas sa kanyang pamamaraan ng paglilinang, ang landas na ito ay talagang mali. Sinubukan na rin niyang puwersahang makalusot dati, ngunit walang pagbubukod, lahat ng ito ay nabigo. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, pinagdudahan ni Mateo ang sarili niyang landas. Natural lang na isinaalang-alang ito ni Dustless sa sitwasyon ni Mateo. Pero sa totoo lang, wala rin siyang ideya. Napabuntong hininga na lang si Dustless at sinabing, sa simula pa lang, sinabi ko na sa iyo na ang landas na ito ay napakahirap. Ito ay isang landas na hindi pa natatahak ni Newman. Walang duda, ang unang 3 antas sa iyong pamamaraan ng paglilinang ay napakalakas. Sinundan ng matandang ito ang Immortal Grove at gumala ng walang harang sa loob ng milyon-milyong taon sa Heavenspan World, at hindi pa nakakita ng ganito kalakas na pamamaraan ng paglilinang. Pero ang pamamaraan ng paglilinang na ito ay malinaw na umabot na sa isang hangganan ngayon. Kung tatawid ka, magiging maayos ang daan sa hinaharap. Kung hindi mo ito tatapakan, maaari mo lamang ihinto ang paggamit ng pamamaraan ng paglilinang na ito at muling maglinang. Walang tigil na kumurap ang ekspresyon ni Mateo. Malinaw na hindi ito ang resultang gusto niya. Napakalinaw niya, gamit ang kanyang talento, kahit na alisin ang Chaos Heavenspan Canon at muling linangin ang paraan ng cultivation ng Heavenly Empyrean Immortal Grove, kaya pa rin niyang linangin ang isang napakataas na hangganan. Pero nangangahulugan din ito na maaaring hindi na niya kailanman mailigtas si Mary Chris sa buhay na ito. Hindi ito ang resultang gusto niya. Kung hindi niya mailigtas si Mary Chris, ano pa ang saysay ng kanyang maraming taon ng pakikibaka? Kahit na maging isang transcendent siyang emperador sa langit sa hinaharap at tumawa ng may pagmamalaki sa buong Heavenspan World, ano pa ang silbi nito? Kung wala ka na, bakit ko pa gugustuhin ang mundong ito? Ngayon, narating na nito ang pinakamalaking sangandaan sa buhay ni Mateo. Sumulyap si Dustless kay Mateo at sinabing, Mateo, sa totoo lang, sa makatuwirang pagsasalita, sa tingin ko dapat mong iwanan ang landas na ito. Masyadong malaki ang kawalan ng katiyakan sa landas na ito. Sumulyap si Mateo kay Dustless at tahimik na naghintay sa kanyang ipagpapatuloy. Alam niyang hindi ito ang tunay na gustong ipahiwatig ni Dustless. Tunay nga, huminto sandali si Dustless at sinabing may mapait na ngiti, ang matandang ito, bilang isang espiritu ng artifact, ay nabuhay hanggang sa ganitong katandaan, at hindi pa kailanman naging baliw noon. Pero sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng isang pangungusap, maniwala ka sa iyong sarili. 1610. Sa totoo lang, hindi rin alam ni Dustless kung gagana ba ang landas na ito o hindi. Ang alam lang niya ay isa itong landas na wala pang katulad. Para makamit ni Mateo ang kanyang kasalukuyang mga nagawa sa Heavenspan World, isang napakalaking antas ang nakuha mula sa pamamaraang ito ng cultivation. Naintindihan niya ang nasa isip ni Mateo. Ang pagsuko ngayon para kay Mateo ay isang hindi matiis na resulta. Dahil ganoon nga, lakarin mo ang landas hanggang sa dumilim. Kahit na mauntog pa hanggang sa mabasag at damyugo ang ulo niya, mas mabuti na rin iyon kaysa sa makaramdam lang ng depresyon sa huli. Nawala ang pagkalito sa mga mata ni Mateo, at ang napalitan nito ay isang seryosong tingin. Pinakalma niya ang kanyang puso at bumalik muli sa harap ng Lesser Heavenspan Mountain, at sinimulang intindihin ang Tao. Gayunpaman, hindi ito nagdala sa kanya ng swerte. Sa isang kisap mata, lumipas ang isa pang dekada, ang ika-4 na antas ng pamamaraan ng paglilinang ay hindi pa rin nakagawa ng kahit kaunting pag-unlad.
Mukhang hindi sapat ang paggawa ng mga plano ng nakasarang pinto. Kailangan kong lumabas at maglakad-lakad, tingnan kung makakahanap ako ng pagkakataon para makalusot, bumantong hininga si Mateo at sinabi. Man, maganda rin ang paglalakad palabas. Ang hirap paniwalaan ang hinuha mo. Sa ganitong bilis, wala itong magiging benepisyo sa iyong cultivation. Pagsangayon ni Dustless. Tumango si Mateo at sinabing, ito ay talagang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Kung ang susunod na realm ay hindi Divine Lord Realm, ano ito? Talaga bang gagana ang landas na ito? Sa loob ng 20 taon, hindi alam ni Mateo kung gaano karaming bawas ang naranasan niya. Ngunit ang mga huling resulta ay taliwas sa dati ng sistema ng paglilinang. Bago ito, hindi kailanman inakala ni Mateo na ang Chaos 7 Span Cannon ay makakarating sa kasalukuyang hakbang na ito. Tila napunta ito sa isang walang patutunguhan. Sa kasalukuyan, ang sistema ng cultivation ng Heavenspan World ay nasa hustong gulang na hanggang sa hindi na ito maaaring maging mas matanda pa kaysa rito. Pagkatapos ng Origin Deity Realm, binubuksan nito ang isang panloob na mundo, pinapaunlad ang kapangyarihan ng mundo para sa sariling gamit, at doon nakakakuha ng makapangyarihang lakas na walang kapantay. Pero kahit anong pag-unawa ni Mateo, tila salungat ito sa kaharian na ito. Ngumiti si Dustless at sinabing, patutunayan ng panahon ang lahat. Lumabas ka at tingnan mo, baka balang araw, bigla mong makita ang buong bagay sa mas malinaw na liwanag. Tumango si Mateo at hindi na nagatubili, diretsyong lumabas ng pag-iisa. Pagkalabas ni Mateo mula sa kanyang pag-iisa, dali-daling natagpuan ito ni Cooper. Elder Crosswell, sa wakas ay nakalabas ka na sa pag-iisa. Sa ngayon, ang lungsod ng imperyo ay nasa isang ganap na kaguluhan. Nag-aalalang sabi ni Cooper. Medyo nagulat si Mateo nang sabihin niya, bakit? Maaari kayang mayroon pa ring taong iba sa Heavenly Eagle Imperial City. Kahit mahigit 20 taon na ang lumipas sa loob ng espasyo ng World Suppressing Steel, mahigit 2 taon pa lamang ang lumipas sa labas ng mundo. Hindi ito masyadong matagal na panahon, kaya hindi dapat mangyari ang biglaang mga pangyayari. Sabi ni Cooper, hindi naman din iba, pero nandoon na rin naman. Ang mukha ng ating Heavenly Eagle Imperial City ay tuluyan ng nawala. Pagkatapos marinig ang ulat ni Cooper saka lamang nalaman ni Mateo ang nangyari. Lumalabas na ilang panahon na ang nakalipas, ang punong elder ng River Eternal Imperial City ay nagdala ng ilang disipulo at pumunta sa Heavenly Eagle Imperial City, sinasabing may mga mahahalagang bagay na dapat pag-usapan. Hindi naman ito naging malaking isyu noong una. Pero sa kanilang grupo, mayroong isang henyong disipulo na nagngangalang Harley. Pagdating nila sa Heavenly Eagle Imperial City, hinamon niya ang mga disipulo ng Peel Tower at Marshall Tower kahit saan. Hindi pa kasama rito, ang Harley na ito ay talagang isang pambihirang henyo na lumilitaw minsan kada 10,000 taon. Sa loob lamang ng isang buwang ito, halos hinamon niya ang mga sikat na disipulo ng Peel Tower at Marshall Tower, nang walang anumang pagkatalo. Ang Harley na ito ay isa lamang kalahating hakbang na banal na Panginoon, ngunit sa mga martial artist na may parehong ranggo, walang sino man ang kanyang katapat. Ang pinaka nakakatakot na bagay ay ang Harley na ito ay mahusay sa parehong alchemy at martial arts. Hindi lamang ang kanyang talento sa martial arts ay napakataas, kundi tinatanggihan din niya ang lahat ng nasa alchemy. Nagalit si Serena at hinanap si Harley para hamanin. Sa huli, natalo rin siya. Matapos makapasok si Davy sa Divine Lord Realm, at maging isang 4-star alchemy god, si Serena ay halos numero 1 tao na sa mga 3-star alchemy god disciples. Kahit siya ay natalo sa kamay ni Harley. Saan kaya ilalagay ang mukha ng Heavenly Eagle Imperial City? Higit sa lahat, si Harley lang ang humamon sa lahat ng eksperto ng Peel Tower at Marshall Tower. Kaya sinabi ni Cooper na ang lungsod ng imperyo ay parang winasak na. Habang pinag-uusapan ito, galit na sinabi ni Cooper, naiinis lang ako na masyado akong maaga nakalusot. Kung hindi, tiyak na tuturuan ko ng brutal na leksyon ang punk na iyon. Elder Crosswell, hindi mo talaga alam kung gaano kawalang pigil ang punk na iyon. Nang marinig ni Mateo na maging si Serena ay natalo sa kamay ni Harley, hindi niya maiwasang magulat.
Sa kasalukuyang lakas ni Serena sa alchemy daw, mayroon siyang punto sa kanyang puso. Hindi naman sa wala na siyang talo sa mga 3-star alchemy gods, pero ang mga 3-star alchemy gods na kayang manalo sa kanya ay kakaunti na lang talaga. Kailangan malaman ng isa, kahit si Davis ay natalo sa kanyang mga kamay. Kahit hindi karapat-dapat banggitin ang lakas ni Davis sa harap ni Mateo, ang kanyang lakas ay napakalakas, kaya't wala itong iniwang puwang para sa pagdududa. Ang mas nakakatakot pa ay ang batang ito ay bihasa sa alchemy at martial arts. Hindi lamang makapangyarihan ang kanyang alchemy, kundi natalo rin ang kanyang martial arts ang lahat, natalo pa nga ang ranggong unang disipulo ng Origin Deity Realms ng Heavenly Eagle Imperial City. Pero nang marinig ang pagtatapos ni Mateo, medyo naging mausisa siya at sinabi, dahil natalo na niya ang mga kabataan ng Heavenly Eagle Imperial City, hindi ba dapat tapos na ang bagay na ito? Ano ba ang ikinababahala mo? Malungkot na sabi ni Cooper, paano ito natapos ng ganoon kadali? Kasalukuyang hinahamon ng punk na iyon si Davis ngayon. Sa martial arts, hindi niya kayang tumalon sa mga realm at lumaban. Pero hindi ito hadlang para talunin niya ang mga 4-star alchemy god sa alchemy. Sa kasalukuyan, mahigit 100 taon na ang lumipas, dahil sa talento ni Davis, ang pag-abot sa Divine Lord Realm ay natural na hindi isang mahirap na bagay. Sa kasalukuyan, siya na ang low-level protector ng Piltover, isang 4-star alchemy god. Dahil sa kanyang lakas, itinuturing din siyang isang napakalakas na nilalang sa mga initial rank na 4-star alchemy gods. Ang pagkatalo sa kanya ay katumbas ng muling pagsampal sa mukha ng mga 4-star protector ng Piltover. Natawa si Mateo nang marinig niya ito at sinabing, ang bangis talaga ng batang ito. Tunay nga, ang kompetisyon sa alchemy ay naiiba sa martial arts. Sa kompetisyon ng martial arts, hindi kayang harapin ng Origin Deity Realms ang Divine Lord Realms. Pero iba ang alchemy. Kahit ang mga 4-star alchemy god ay hindi kayang pinuhin ang lahat ng rank 3 divine pills. Kahit pa pinuhin ang mga ito, mahirap ding sabihin ang gradong pinino. Galit na sabi ni Cooper, hindi ba? Hindi mo alam kung paano pinag-uusapan ng mga martial artists sa lungsod ang ating Piltover at Martial Tower. Nakakahiya talaga ang dating nito hanggang sa bahay ng ating lola. Tinapik ni Mateo ang balikat niya at nakangiting sinabi, isama mo ako rito para tingnan mo. Sa plaza ng Piltover, pawis na pawis si Davis at matagal nang minumura ang 18 henerasyon ng mga ninuno ni Harley sa kanyang puso. Napakasama ng batang ito, para pumili pa ng napakahirap na gamot. Sa ngayon, habang pinipino ito, napakahirap nito at maaaring mabaigo anumang oras. Matapos makarating sa 4-star alchemy god realm, ang pag-unawa ng isang tao sa alchemy daw ay magiging mas malalim kasabay ng pagtaas ng realm. Kaya naman, ang refining rank 3 divine pills ay may kalamangan talaga. Pero kahit na ganoon, labis pa rin siyang nahihirapan. Ang medicinal pill na kanilang pinipino ay tinatawag na Unbosom Immortal Cloud Pill, na kabilang sa napakahirap na uri sa mga nasa ikatlong ranggong divine pills. Hindi madaling ma-rate ang kahirapan ng pagpino ng mga medicinal pill, dahil magkakaiba ang kahirapan ng pagpino ng bawat medicinal pill. Kung ipipilit ang paghahati sa mga antas, paghahati ayon sa antas 1 hanggang antas 9, Gale Celestial Stone Pill, Crimson Thunder Heavenly Spirit Pill, dapat silang kabilang sa antas 5, habang ang Unbosom Immortal Cloud Pill ay halos kabilang sa antas 6. Kung tungkol naman sa ganitong uri ng Vast Sun Universe Pill, dapat ay kabilang ito sa Peak Level 9. Matapos makaabot si Davis sa pagiging 4-star alchemy god, halos hindi niya napino ang level 6 difficulty rank 3 divine pills. Sa makatuwid, ang kanyang kasalukuyang pagpipino ay lubhang pilit. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.